Kabanata 2441. Dahil wala nang pasok sa gabing iyon, natulog na si Gerald. Fast forward sa kinaumagahan, lumabas si Faye kasama ang kanyang mga katulong at syempre, si Gerald. Bagamat hindi maladyo si Faye, hindi nagtagal ay nalaman ni Gerald na namuhay siya ng isang ordinaryong buhay. Pagkatapos uminom ng tsaa sa umaga, ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa pamimili at pagkuha ng kahit anong gusto niya bago kumain ng western food sa tanghali. Ilang sandali pa habang umiinom siya ng pangalawang round ng tsaa nang tumawag siya ng waiter bago sinabing, "Waiter, gusto ng aso ko ng serving ng cake." "Halika ulit, hindi makakain ng cake ang mga aso, miss," nakangiting sagot ng waiter. Para lang agad na nasample ni Faye bilang tugon. "How dare you? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ang aking aso ay karapat-dapat na kumain ng mas mahusay kaysa sa iyo, alam mo ba?" Itingal ni Faye habang naghahanda itong sampelan sa pangalawang pagkakataon. Kasalukuyang kumakain si Faye sa ikalawang palapag ng isang restaurant. Dahil halos lahat ng tao sa pisitan ay narinig kung gaano kakilala si Faye, mabilis silang umalis sa eksena ngayong medyo nagkagulo na ang mga bagay. Sa huli, ang naiwan na lang ay dalawang matandang lalaki na sabay na umiinom ng tsaa. Hindi pinansin ng dalawa, saka tumawa ng masama si Faye habang sumisigaw, "Ganito ang nangyayari kapag na-offend mo ako. Walang nananakit sa akin sa pisitan. Pinakamahusay na mag-ingat sa iyong mga salita kung ayaw mong aksidenteng makagat ang iyong dila." Ngini siya ng isa sa mga matatandang lalaki bago humigop ng tsaa. Nang marinig iyon, agad na pinandilatan ni Faye ang duo na nakatalikod sa kanya habang umuungol, "Why the hell are you two still here? Talunin ito tulad ng iba. Oh my, nakalimutan mo na ba na nagkita tayo kamakailan?" "Kawawang alaala," sagot ng isa pang matanda habang dahan-daang lumingon ang dalawa upang mabilis silang makilala ni Faye. Sila ang mga matandang bastard na kasama ng batang iyon na nakilala niya kanina. "Kayong dalawa, para isipin na mananatili ka sa pisitan," ganting sabi ni Faye habang ang kanyang ekspresyon ay naging kakilakilabot. "Bakit hindi magiging tayo? Hindi kami madaling matakot tulad ng mga taong iyon, miss. Aside, dapat alam mo na nandito kami para patayin ka," sagot ni Darkwind bago humigop ng tsaa. "Ang lakas ng loob mong takutin ako. Ayos lang, mga lalaki, talunin mo muna sila hanggang mamatay." Sigaw ng galit na si Faye habang pinalibutan ng lahat ng 17 bodyguard niya ang dalawa. Bilang tugon, ikanaway na lang ni Linden ang kanyang kamay at bigla na lang naramdaman ng lahat ng bantay ni Faye ang maraming sampal na damapo sa kanilang mga mukha. Habang pinagmamasdan ang lahat ng kanyang mga tauhan na nakayuko sa sahig habang sila ay humahagulgol sa sakit, hindi napigilan ni Faye na maramdaman ang kanyang panga. Ano? Bulalas ng nauutol na dalagita habang bumalatay sa mukha niya ang gulat. To think na ang dalawang ito ay mas makapangyarihan pa sa kapatid niya. Para malaman mo, kung hindi nagpakita ang kapatid mo noong araw na iyon, patay ka na. Anuman, ngayon na ang lahat ng iyong mga lalaki ay nakabaluktot sa lupa, ibahagi kung mayroon kang anumang huling salita. Panunuya ni Darkwind habang nagsimulang maglakad papunta kay Faye. "Ako, may bantay pa ako. Chok, bugbugin sila," nauutol na sabi ng nag-aalalang si Faye habang nakatingin kay Gerald. "Pero hindi ako kalaban nila. Tsaka ang sakit ng tiyan ko," sagot ni Gerald habang nakahawak sa tiyan niya. "Walang silbi. Pipakiusap huwag mo akong patayin, kayong dalawa. Kung gagawin mo, tiyak na sasanduan ng aking kapatid na babae at ama ang iyong mga ulo." Sigaw ni Faye na ngayon ay naluluha na. "Oh, kung ganoon ay papatayin na lang yata natin sila. Aside, enough talk. Oras na para mamatay." Itingal ni Darkwind habang naglulunsad ng atake ng palad kay Faye. Imposibleng harangan. Kabanata 2442. Sa ikalawang pag-atake na konektado sa kanyang balikat, si Faye ay agad na namutla bago nagudyok ng dugo. Ikalawang iyang mistress. Bulalas ni Gerald sa pekeng gulat bago naghagis ng dalawang gas bomb. Ang mga bomba mismo ay mabilis na sumabog, nagfogang sa buong lugar sa loob ng ilang segundo. Nang tuluyang mawala ang hamog, wala nang makita ang dalawa. Ganun pa man, hindi napigilan ni na Darkwind at Linden ang mapangiti sa isa't isa. Ito ay naging isang malaking aksyon, kaya natural na hindi sila maghahabol. Anuman,
hindi mapigilan ni Linden na bahagyang mag-alala, na nagudyok sa kanya na magtanong, sigurado ka bang hindi nakamamatay ang iyong pag-atake kanina? Huwag kang mag-alala, halos hindi ako gumamit ng anumang puwersa. Gayunpaman, sapat na iyon para matakot siya. Mula sa puntong ito, ipaubaya na lang natin ang natitira kay Mr. Crawford, tugon ni Darkwing sa masiglang tono. Sa paglipat pabalik kay Gerald, tumakbo siya at tumakbo kasama ang nasugatan na si Faye sa kanyang mga bisig hanggang sa wakas ay nakarating sila sa isang parke mga 30 milya ang layo. Napagtanto kung gaano kalayo sila ngayon sa restaurant, naudyukan si Faye na sabihin, "Si Chop. Ibaba mo ako, hindi na nila tayo hahabulin." Minsang ginawa ni Gerald ang sinabi niya, huminga ng malalim ang umiiyak na dalaga bago umungol, "Ganun ba? Hindi ko pababayaan ang dalawa. Kung tutuusin, hindi ko rin papakawalan ang binatang iyon. Dapat mamatay silang tatlo." Magaling sinabi. Kahit na, young mister, there's something, ungol ng dilat na mata ni Gerald habang nakatitig sa pekeng gulat kay Faye. Anong mali? Well, naging purple ang labi mo. Maaaring nakakalason ang pag-atake ng matanda. Angal ni Gerald. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Bulalas nang nag-aalala na ngayong si Faye. Kung iisipin, ang iyong mga sintomas ay medyo katulad ng kay Master. Gayunpaman, si Master ay may napakalaking panloob na lakas na nagpapahintulot sa kanya na labanan ang lason. Sa tulong ng banal na gamot, tiyak na gagaling siya sa huli. However, you have neither of them so, ungol ni Gerald habang umiiling. Anong dapat kong gawin, kung ganoon? Ayokong mamatay, sigaw ni Faye habang mabilis na umiling. Kung inumin mo ang banal na gamot sa loob ng 1 oras, maaari mong mailigtas ang iyong buhay. Gayunpaman, mahigpit itong binabantayan ni Master, at idineklara pa niyang walang sino man ang maaaring gumamit ng banal na gamot maliban sa kanya. Sagot ni Gerald. Paano ako napunta sa ganoong sitwasyon? Di asterisk man lahat, kunin mo na ako ng gamot. May 1 oras na lang ako. Pati ang mga paa ko ay nanginginig na ngayon. Utos ng takot na batang babae na parang bumigay na ang kanyang mga binti. Pero hindi ako bibigyan ni Master ng banal na gamot. Total, binigay ni Master Trilite sa kanya. Sagot ni Gerald. Siyempre, ayaw niya. Ang mga hamak na tulad mo ay hindi man lang umaasa na makapasok sa lihim na silid. Natural na sinasabi ko sa iyo na kunin ang aking kapatid na babae ng gamot. Kung tutuusin, alam niya ang lahat ng uri ng mahiwagang sining. Kapag sinabi mo sa kanya ang tungkol sa kalagayan ko, tiyak na darating siya kaagad. Paliwanag ni Faye na ang mukha ay namumutla na. Matapos tumango bilang tugon, tumakbo si Gerald ngunit pagkatakbo palabas ng parke, tumigil siya sa kanyang paglalakad. Nakatayo sa tabi ng kalsada, pagkatapos ay sinimulan niyang bumuga ng sigarilyo. Nang matapos siya sa sigarilyo ay nag-transform na kamukha ng kapatid ni Faye. Sa oras na muling makapasok sa parke, mabilis niyang nakita na nanginginig sa takot si Faye, sa pag-aakalang unti-unti na itong namamatay. Ginagaya ang boses ni Elaine, napabulalas si Gerald, "Ate." Nang marinig iyon, humarap si Faye kay Gerald habang umiiyak, "Sister. Sa tingin ko ay may kondisyon ako ngayon kay Ama. Halos hindi ko na maigalaw ang mga paa ko. Kaya narinig ko, huwag kang mag-alala, kukuha ako ng banal na gamot para gamutin ka." Gayunpaman, sa palagay ko naiwan ko ang aking susi sa burol. Nasa Twilight Church kami ni Father para sa pagpapagamot niya kanina. Alinmang paraan, pupunta muna ako doon para hanapin ang susi ko. Hindi na kailangan yan. May susi ako sa leeg ko. Kaya pakiusap, kunin ito at ilibing. Pakiusap ni Faye. Gagawin. Deklara ni Gerald habang tinatakbo ang susi. Kabanata 2443. Hindi nagtagal ay nakarating na si Gerald sa tahanan ng pamilya Zant at hinanap ang secret chamber. Kahit sa labas ng silid, naramdaman na ni Gerald ang napakaraming bitag sa loob. Mula sa lahat ng uri ng pormasayon, hanggang sa makabagong kagamitan sa pagsubaybay sa infrared, nasa lugar na ito ang lahat. Kung wala siyang susi, tiyak na maraming problema ang pinagdaanan ni Gerald para lang makapasok sa secret chamber. Sa kabutihang palad, mayroon na siya ngayon, kaya madaling pumasok sa silid.
Ang silid mismo ay itinayo sa isang underground tunnel, at naghohast ito ng isang solong silid na naglalaman ng lahat ng mahahalagang bagay ng pamilya Zant. May mga magic artifact pa nga dito, kahit na hindi interesado si Gerald sa kanila. Pagkatapos ng lahat, narito siya para sa banal na gamot, at sa huli, natagpuan niya ang mga ito. Tulad ng nangyari, ang banal na gamot ay walang iba kundi mga pellets ng demonyo. Dahil alam niyang magagawa lang ang mga ganitong pellets sa pamamagitan ng pag-condense ng mga panlalaking aura ng mga tao at mga demonyong espiritu, hindi maiwasan ni Gerald na magtaka kung sino ba talaga si Master Trilite, ang tagapagtaguyod ng pamilya Zant. Hindi siya maaaring maging isang malaking demonyo, tama. Ungol ni Gerald na may mapait na ngiti habang umiiling. Mabilis na lumipat sa seksyon kung saan nakaimbak ang mga talaan at mga libro, nagsimulang maghalungkat si Gerald at hindi nagtagal, isang lumang balumbon na balat ng kambing ang nalaglag sa istant. Sa pagbukas nito, natuklasan niya na ang nilalaman nito ay tungkol sa cultivation technique ng black magic. Pagkatapos magbasa ng kaunti pa, nalaman ni Gerald na ang cultivation technique na ito ay katulad ng ginamit ni Elaine. Sa madaling salita, ang mahahalagang chi na ginawa ay demonyo. Dahil dito, hindi lamang ito nakasasama sa iba, kundi pati na rin sa nagsasaka. Dahil si Elaine ay isang pangkaraniwang tao, hinulaan ni Gerald na malamang na mababaliw siya at magiging kalahating demonyo sa pagtatapos ng kanyang paglilinang. Umiling-iling si Gerald pagkatapos ay ibinalik ang scroll kung saan ito nahulog at ipinagpatuloy ang paghahanap. Makalipas ang ilang sandali, hindi napigilan ni Gerald ang pagkadismaya. Ang impormasyon tungkol sa libingan ng sinaunang general ay wala kahit saan. Habang siya ay nalilito, gayunpaman, bigla niyang narinig ang isang boses na tumawag, "Hindi ka panganay na young mistress." Nang marinig iyon ay agad na laming-galinga si Gerald pero wala namang tao. Sa kalaunan, ang kanyang tingin ay nahulog sa isa sa mga magic artifact. Isa itong tansong salamin. Naglalakad patungo sa salamin, tinanong ni Gerald, "Ikaw ba ang nagsalita?" Pagkatapos ng kanyang tanong, nagsimulang umilo ang salamin at maya-maya lang lumitaw ang isang batang babae na mukhang nasa 8 anyos na may pigtails na nakasuot ng floral pattern jacket. "Tama iyan," sagot ng bata. At dito ko naisip na isa kang magic artifact. Gaano ka nakatagal na nakulong doon?" Tanong ni Gerald sa masiglang tono matapos itong suriing mabuti. "Tama iyan. At halos 500 taon na akong nakulong dito," sagot ng salamin. "Medyo matagal na. Kung gayon, dapat alam mo ang tungkol sa maraming mga sikreto ng pamilya Zant kung gayon, di ba?" Tanong ni Gerald. "You can say that," sagot ng bata sabay tango. "Maaari mo bang tukuyin kung aling libingan ang patuloy na sinusubukang pasukin ng mga Zant? At mayroon ba silang mapa ng libingan?" Tanong ni Gerald. "Alam ko ang mga sagot sa mga iyon, ngunit ang aking mga labi ay nakatatak. Kung tutuusin, kabilang ako sa mga Zant, at ang tanging may-ari ko ay ang panganay na young mistress. Kung ibabahagi ko ang impormasyon sa sinuman bukod sa kanya, tiyak na sisirain niya ako." Bulalas ng bata habang marahas na umiling. Tumango bilang tugon, sinabi ni Gerald, I see. Though, what makes you so sure that I can't destroy you as well?" Kasunod nito, nagpatawag si Gerald ng isang makapangyarihang aura blade na puno ng katwiran ng langit at lupa. Sa sobrang lakas nito, madali nitong pumatay ng mga demonyo, at maging sa mga espiritu. Kabanata 2444. Sa pag-iisip na iyon, sa sandaling lumitaw ang aura blade, ang batang babae ay agad na nakaramdam ng pag-aapoy sa loob ng kanyang katawan. Nanginginig na ngayon sa takot, mabilis na humagulgol ang bata, Malakas ka." "Mali ang sinabi ko. Pipakiusap huwag mo akong patayin." Pagkatapos ay iluwa mo. Para sa iyong kaalaman, kung ang aura blade na ito ay patuloy na mag-aapoy sa iyo, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong muling mabuhay. Mabuburi ka ng tuluyan, got that? Utos ni Gerald. "Ako, magsasalita ako. I-flip mo na lang ang 15 pahina ng librong iyon. Kapag nakarating ka na sa pahinang iyon, ilagay ang iyong kamay dito." Sigaw ng takot na batang babae habang nagsimulang tumuro sa isang mukhang sinaunang libro sa isa sa mga istant. Pagkakuha nito, tinanong ni Gerald, "Itong sutra?" Oo.
Bulong ng dalaga gaya ng ginawa ni Gerald sa itinuro niya. Biglang may narinig na dagandong at di nagtagal, nagsimulang maglipat ang mga brick. Sa pagtatapos nito, isang maliit na espasyo ang nahayag. Sa pagsilip sa loob, sinalubong si Gerald ng ilang maayos na nakaayos na mga guhit, at sa sandaling binigyan niya sila ng mas magandang tingin, agad na nagningning ang mga mata ni Gerald. Ipinakita ng isa sa mga guhit ang eksaktong lokasyon ng libingan ng sinaunang general. May mga tagubilin pa kung paano makarating sa pangunahing silid. Nandito na ang lahat. Dahil sa tuwa, mabilis na sinimula ni Gerald ang paggawa ng kopya ng lahat ng impormasyon at nang matapos na siya, ibinalik niya ang lahat ng mga painting kung saan niya natagpuan ang mga ito. Habang ginagawa ito, gayunpaman, napansin niya ang presensya ng ang tila isang bote ng gamot sa loob ng silid. Nakataas ang isang bahagyang kilay, saka binuksan ni Gerald ang takip ng bote para sumangot at maya-maya lang, isang malakas na espiritu ng demonyo ang pumasok sa kanyang ilong. Sa hitsura nito, ginamit ito ng mga Zant sa paglilinang. Regardless, after put it back, Gerald walked up to the mirror before saying, "Sige, may itatanong pa ako sa iyo. Kung makikipagtulungan ka at sasagutin mo ako ng tapat, palalayain kita sa salamin para tuluyan kang magkatawang tao." Talaga. Tapos tanungin mo. Ibabahagi ko ang anumang nalalaman ko. For starters, sino ba talaga ang may-ari ng Twilight Church? The one bakang the Zants, sagot ni Gerald. Siya ay isang napakalakas na magsasaka, kahit na siya ay talagang nagtatrabaho para sa iba. Ang tunay na namamahala ay hindi lamang ang aktwal na may-ari ng Twilight Church, ngunit siya rin ang nagbuklod sa aking kaluluwa sa salamin na ito. Sa totoo lang, ang kanyang cultivation level ay halos kapareho ng sa iyo, kaya alam mong makapangyarihan siya. Bukod doon, wala na akong ibang alam tungkol sa kanila mula nang ibigay ako pagkatapos matrap sa salamin na ito. Dapat mong malaman na kailangan kong magpanggap na inosente sa buong panahon para lang mabuhay. Paliwanag ng bata. Wala ka pang masyadong alam tungkol sa kanila. Saka bakit ka tinatakan? Nagtanong Gerald na medyo nakasimangot, dahil alam ko ang kanyang malaking sikreto. Kita mo, ginamit ng dalawang iyon ang buhay ng buong nayon ko para magsaka. Ako na lang ang natitirang survivor, kahit na sa huli ay tinatakan nila ako dito. Alinmang paraan, alam mong ikaw ang una, para marinig ang sikretong ito. Sagot ng dalaga. I see. Sige, isang huling tanong. Ganyan ba talaga kalakas ang walang ulo na general? Tanong ni Gerald. Napalunok sa takot, mabilis na bamulong ang dalaga, syempre siya nga. Kahit na ang nagbuklod sa akin sa salamin na ito ay hindi makakapantay sa kanya. With that said, malamang mahihirapan ka rin sa general. Dapat mong malaman na ang general ay talagang isang demonyo, tulad ng taong iyon. Oh, ganoon ba? Kaya't sinasabi mo na pagkatapos ng maraming taon, ang walang ulo na general ay nagawang linangin mula sa isang bangkay tungo sa isang bangkay na demonyo. Iyan ang tungkol sa diwa nito. Alam mo ba ang pangalan ng lalaking iyon? Hindi makaharap sa general. At saka, alam mo ba kung anong klaseng demonyo siya? Tanong ni Gerald habang pinagpatuloy niya ang pagsasama-sama ng puzzle. Walang anumang pinsala sa paglalaan ng oras upang lubos na maunawaan kung ano ang pakikitungo ng isa. Wala talaga akong sagot sa karamihan sa mga iyon, kahit alam ko na gusto niyang pumasok sa libingan mga 500 taon na ang nakalilipas. Sa huli ay sumuko siya dahil hindi niya kayang harapin ang walang ulo na general. Aside, habang hindi ko alam ang tunay niyang pangalan, noong nabubuhay pa ako, narinig ko ang isang bisita na tinawag siyang Mr. Z. Sagot ng dalaga. Malakas at malinaw. Gayunpaman, nagtataka ako kung paano nakalabas ng buhay si Frere kung ganito kalakas ang walang ulo na general. Malinaw na hindi niya nakatagpo ang walang ulo na general. I bet binugbog lang siya ng isang regular na demonyo sa puntod. Kung talagang nakatagpo niya ang walang ulong general, patay na siya ngayon. Sagot ng bata. Kabanata 2445. Patas na. Alinmang paraan, malaki ang naitulong mo sa akin, kaya gagawin ko ang ipinangako ko. Sabi ni Gerald sabay tipid ng ngiti. Kasunod nito, nagsimula siyang kumanta ng isang spell at hindi nagtagal, isang sinag ng liwanag ang bumaril sa salamin.
Gumagamit siya ng lihim na anting-anting ng Vehement method para kunin ang kaluluwa ng babae mula sa salamin at hindi nagtagal, lumabas ang excited na babae habang nagtatanong, malaya ba talaga ako? Ikaw ay, aside, I'll also be reciting a transcendental incantation for you para tuluyan ka ng sumailalim sa reincarnation, sagot ni Gerald habang nagsimulang kumanta muli para bumuo ng formation. Nang marinig ng dalaga ang pag-awit ni Gerald, unti-unti nang nalalabo ang dalaga at hindi nagtagal ay tuluyan na siyang nawala sa buga ng usok. With that done, hindi na binalak ni Gerald na magstay pa. Kung tutuusin, mas kaunti ang mga problemang nabangga niya, mas mabuti. Nang siya ay aalis na, gayunpaman, narinig niya ang mga yabag na dahan-daang papalapit sa kanya, na sinundan ng isang tao na nagsasabing, mayroon bang? Kailangan kong magtago. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili na mabilis na binibigkas ang isang spell na nag-teleport sa kanya sa likod ng isa sa mga kabinet na gawa sa kahoy. Dahil malaya niyang magagamit ang 5 natural na elemento para madagdagan ang diskarte sa transportasyon, hindi mahirap para kay Gerald na itago ang sarili. Hindi alintana, ilang segundo lang ang lumipas nang pumasok si Elaine at tumingin sa paligid. Nang masiguro niyang walang tao, kinuha niya ang sutra book na nauna nang binuksan ni Gerald. Pag-flip sa 15 pahina, syempre, muli nitong binuksan ang secret vault, at pagpasok, kinuha niya ang bote na kanina pa sinisinghot-singhot ni Gerald. Pakiramdam ko ang aking katawan ay puno ng mahahalagang chi nitong mga huling araw. Baka lalong bumuti ang aking cultivation level. Bulong ni Elaine sa sarili habang maingat na inilabas ang bote. Bagamat talagang walang plano si Gerald na magdulot ng anumang gulo, ito ang unang pagkakataon na makatagpo siya ng mga demonyong magsasaka. Dahil doon, napunta siya sa curiosity, na humantong sa kanya na sinundan si Elaine upang makita kung paano talaga ginamit ang gamot. Pagkalabas ng secret room, dumiretso si Elaine sa likod bahay. Sa puntong ito, dapit hapon na, at ang langit ay unti-unting dumidilim. Ang mahalagang bagay na dapat tandaan, gayunpaman, ay ang katotohanan na may lumilitaw na isang uri ng priestess na nakaupo na nakakross ang paa sa isang malaking bato na may horsetail whisk sa kamay. Siya si Master Trilight, at nang makita si Elaine, na-promote siya para sabihin, nandyan ka na. Dinala mo ba ang gamot? Kung gayon, maaari tayong magpatuloy sa paglilinang kaagad. Nakikita ko na medyo nakakalap ka ng masculine aura kamakailan. Sana ay tandaan mo na ang hindi pag-dissolve ng aura na iyon gamit ang paraan na itinuro ko sa iyo at ang pagbabago nito sa isang mapagkukunan ng kapangyarihan sa oras ay magreresulta sa iyong pagsabog. Hindi ko nakalimutan, guro. Sagot ni Elaine sabay upo bago inilabas ang gamot. Sa pagbukas ng bote, isang berdeng agos ng gas ang nagsimulang dumaloy sa kanyang katawan. Magaling. Ngayon, subukang i-dissolve ang masculine aura sa pamamagitan ng paggamit ng breathing technique na itinuro ko sa iyo. Dapat makatulong ang gamot. Nang marinig iyon, ginawa ni Elaine ang itinuro ni Master Trilight at makalipas ang halos kalahating oras, dahan-daang nagmulat muli ng mga mata si Elaine na dating berdeng mukha ay pumuti. Nang makita iyon, si Master Trilight ay na-prompt na sabihin, mukhang maayos ang takbo. Gayunpaman, gusto kong ipagpatuloy mo ang paggamit ng paraang ito upang linangin ngayong gabi hanggang sa ganap na matuno ang iyong panlalaking aura. Kung saan, habang nangongolekta ka ng masculine aura sa nakalipas na 10 araw, sinigurado mo bang isulat ang mga pangalan ng 10 individual na iyong tinipon ang mga aura? Kung gayon, ibigay mo sa akin. Nais kong bigyan sila ng mga pagpapala. Meron akong. Narito ang listahan ng pangalan, Master. Sinigurado ko rin na mabibigyan ko sila ng maraming pera. Magaling. Laging tandaan na bilang mga magsasaka, kailangan nating igalang kapwa ang buhay ng iba, gayon din ang mga batas ng langit at lupa. Natural, dapat nating unahin ang pagtulong sa mga nasa listahan. Kung tutuusin, hindi ka pa eksaktong propesyonal, kaya naman lagi kong tinatanong sa iyo ang listahan ng pangalan. Sa ganoong paraan, hindi lang ako makakapagbigay sa kanila ng mga pagpapala, ngunit sisiguraduhin ko rin na ginawa mo ang lahat ng tama. Paliwanag ng pari sa seryosong tono. Ang ganitong kabaitan at katwiran, marami pa akong dapat matutunan mula sa iyo, guro. Pero syempre,
Alinmang paraan, sige at ipagpatuloy mo muna ang paglilinang habang ako ay tumungo upang ibigay sa mga batang iyon ang aking mga pagpapala. Kung saan, tandaan na huwag makipagkita sa alinman sa kanila hanggang sa matapos ang 3 taon. Kung tutuusin, kung gagawin mo ito bago ka lubusang gumaling, ang iyong panlalaking aura ay makakapigil sa kanilang paggaling. Naiintindihan. Deklara ni Elaine, na nagudyok kay Master Twilight na iwagayway ang kanyang kamay at ganoon din, nawala ang priestess. Listahan ng pangalan. Mga pagpapala. Sa siksik na demonyong espirito sa loob ng Master Twilight. Bulong ng nag-aalalang si Gerald sa sarili. Malinaw na ang lahat ng sinabi ng priestess ay bullshit. Kung tutuusin, hindi pa nga narinig ni Gerald ang panlalaking aura na nakakastunt sa paggaling. Anuman, sa halip na bigyan ng mga pagpapala ang mga individual na iyon, tiyak na maa-absorb niya ang natitirang panlalaking aura mula sa kanila. Ang 10 tao na iyon ay mamamatay para lamang madagdagan ng priestess ang kanyang cultivation. Kabanata 2446. Ang kanyang mga talukap ay kumikibot na ngayon, hindi naiwasang idagdag ni Gerald, ang gulo ng magkapatid na iyon. Kahit na si Gerald ay hindi talaga gustong makisali sa kanila, ngayong alam na niya na ang masamang priestess na ito ay gustong pumatay, hindi niya maaaring hayaan na gawin niya ang gusto niya. Sa kanyang pag-iisip, nagsimulang habulin si Gerald kay Master Twilight. Speaking of Master Twilight, hindi nagtagal bago siya nakarating sa kanyang unang destinasyon. Iyon ang tahanan ng magkapatid. Noong panahong iyon, ang kapatid ay dumaranas ng mataas na lagnat na sadyang hindi hamupa. Kahit na ang kanilang nanay na nakahiga sa higaan ay malubha ang karamdaman, natural na nagiging desperado ang kapatid na babae. Maya-maya, lumabas ang kapatid na babae para umigib ng tubig at iyon ay nang pumasok si Master Twilight sa bahay. Nakatitig sa may sakit na bata, hindi napigilan ni Master Twilight na tuyain, mahal kong disipulo, lalo kang gumagaling. Kung iisipin, makakalap ka talaga ng 7 bata na ipinanganak sa tanghali sa oras na ito. Hindi lamang ito makakatulong sa iyong paglilinang, kundi pati na rin sa akin. Kasunod nito, ang kanyang mga mata ay naging kasing pula ng nasusunog na uling, at 2 magkaibang pangil ang lumabas sa kanyang bibig. Humakbang palapit sa mukha ng kapatid, pagkatapos ay sumagot siya bago umubo ng maraming beses. Kahit papaano, nalanghap niya ang abo sa ilalim ng kaldero sa malapit na kalan. Nagulat si Master Twilight, pagkatapos ay bumulong sa pagitan ng mga tawa, paano mangyayari ang ganoong bagay? Bakit hindi ka sumagot ng 1 beses para malaman mo? I can make you higop in toilet water, if that's to your fancy, nanunuya sa boses ni Gerald out of the blue. Ano, magpakita ka, ****starred ka. Sigaw na ngayon ay mapagbantay na si Master Twilight habang siya ay tumakbo palabas ng bahay. Noong panahong iyon, pauwi pa lang ang kapatid na babae, at nang makita ang demonyong anyo ng pari, agad siyang napasigaw. Gayunpaman, wala talagang pakialam si Master Twilight sa kanya, at lumipad lang siya patungo sa kagubatan kung saan niya huling narinig ang panunuyan na iyon. Nang nandoon na siya, sumigaw agad siya, "Who the hell are you? How dare you tout me, the Divine Master? Ganyan ka ba kahilig mamatay? Divine Master, iminumungkahi kong palitan mo ang iyong pamagat ng Great Monster sa halip. Kung tutuusin, hindi mo na siguro maalala kung ilang tao na ang napatay mo sa mga nakaraang taon." Pang-iinis ni Gerald habang tumatalon sa mga palumpong para ipakita ang sarili. Isang binata, aside, parang mas malinis pa ang aura mo kaysa sa mga bata. Kahit na hindi ka ipinanganak sa tanghali, sigurado akong magiging isang malaking sakripisyo ka pa rin. Ganti ni Master Twilight habang matakon niyang nilabas ang kanyang dila. Kahit anong sabihin mo. Speaking of which, anong klaseng demonyo ka? Isang lobo. Tanong ni Gerald habang iniskan ang babae mula ulo hanggang paa. Malalaman mo kapag nasa tiyan ka na. Ganti ng masamang babae habang ngumisi bago sinuntok si Gerald. Oh. Hindi mo sasabihin sa akin. Akalain mong bugbugin kita hanggang sa mabunyag mo ang tunay mong anyo. Sagot ni Gerald habang nagsimula na rin siyang gumawa ng sarili niyang galaw. Hindi nagtagal, pinagsalpak nila ang kanilang mga palad sa isa't isa, na naging sanhi ng kanilang napakalaking aura. Ang isa na gawa sa totoong essential chi at ang isa, ang demonic essential chi ay bumangga.
Sa banggaan, ang ginto at itim na aura ay nagdulot ng napakalaking pagsabog na nagpadala ng shockwave na lumilipad sa kanilang paligid. Napakalaking black magic at mahalagang chi power. Hindi alintana, hindi nagtagal at napaatras ng tig-3 hakbang ang dalawa, mukhang nagulat silang dalawa. Kabanata 2447. Nagulat ako na nakapasok ka sa Domian's Realm sa murang edad. I'm actually glad nag-all out ako kanina. Kung hindi, siguradong toast na ako ngayon. Reklamo ng pari. Bagamat wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay sa kanilang mga pag-atake, medyo namutla na ngayon ang mukha ni Master Twilight. Bukod pa riyan, ang kanyang nanginginig na mga iris na ngayon ay kumikinang sa isang kulay ng dark green ay nagpapatunay na siya ay talagang natatakot. Higit pa rito, kahit na hindi siya nagdusa ng anumang mabigat na pinsala, ang napakalaking mahahalagang chi ni Gerald ang nagpilit sa kanya na ipakita ang bahagi ng kanyang tunay na anyo. Regardless, upon looking at her altered form, Gerald na nakakunot na ang noo ay naudyok na sabihin, kaya tama ako. Hindi ka isang pangkaraniwang demonic cultivator. Sa halip, isa kang malaking demonyong alakdan. Dahil ito ang unang pagkakataon na makatagpo ng ganoong demonyo pagkatapos pumasok sa cultivation realm, hindi napigilan ni Gerald na mabigla. Nagulat din siya sa katotohanan na ang mga demonic cultivator ay maaaring maging kasing lakas ng mga cultivator na pumasok sa Datos Realm. Kung tutuusin, mas mataas ang kapangyarihan ng priestess kaysa kina Rider at Darkwind. Makalipas ang ilang sandali ay umungol ang priestess, hindi madaling makarating sa iyong antas ng paglilinaw. Sa pag-iisip na iyon, ipinapayo ko sa iyo na isipin ang iyong negosyo. Kung hindi, kamatayan ang naghihintay. Isipin mo ang aking negosyo. Kapag nalaman ko na ngayon na pumapatay ka ng mga inosente. As if naman kaya gawin yun. Kung ang masasamang tao na tulad mo ay pinahihintulutan ko na magpatuloy sa pagtuturo ng paglilinang ng demonyo sa mga taong tulad ni Elaine, kung gayon ang magiging gulo ang mundo. Ganti ni Gerald habang sinimulan niyang i-charge ang ikatlong estilo ng espada ng Cosmo Amorphous Sword Technique, Mach Infinite. Kung gayon, narito ang iyong one-way na ticket sa impyerno. Sigaw ni Master Twilight habang pinakawalan niya ang kanyang buong demonyong espiritu. Kasunod ng isang malakas na pagsabog, isang kumikinang nakalasag ng kadiliman ang nabuo sa kanyang harapan. Lamang palad. Angal ng pari habang inihampas ang palad sa direksyon ni Gerald, dahilan upang ang kalasag ay naging isang higanteng palad na nagsimulang bumaril papunta sa bata. Sa sobrang lakas ng atake, ramdam na ni Gerald ang kapangyarihan ng palad mula sa kinatatayuan niya. Anong nakamamatay na pag-atake? Ngayon ay ganap na nagbantay, si Gerald na naghanda na ng Mach Infinite ay nagpaputok ng kanyang pag-atake pabalik sa kanya. Dahil nabuo ang Aura Blade sa pamamagitan ng condensation ng langit at Earth's aura pati na rin ang nakapalibot sa Triton Chi, sa pangalawang pagkakataon na tumagos ito sa pag-atake ng palad ni Master Twilight, isang gintong liwanag ang sandaling kumislap, na sinundan ng isang napakalaking pagsabog. Napakalakas ng pagsabog na kahit ang lupa ay nagsimulang mag-crack. Nang mapagtanto na ang kanyang pag-atake ay napawalang bisa, ang priestess na namutla na ay hindi napigil ang mapabulalas, iyon. Hindi ba iyan ang maalamat na Cosmo Amorphous Sword Technique? Huli na para harangan ang pag-atake, at hindi nagtagal ay nasumpungan ni Master Twilight ang sarili na nasaksak sa tiyan. Nagdulot ito ng makapal at itim na usok na nagsimulang lumabas sa kanyang katawan habang lumipad siya pabalik bago tuluyang bumagsak sa lupa. Matapos ang pagbuga ng isang subo ng dugo, ang takot na babae ay naudyukan na magtanong, Ikaw ba ay isang disipulo ng Pre-Angelord, Saint Amorphous? Saint Amorphous, wala akong Panginoon, at hindi ko pa narinig ang tungkol sa taong iyon. Sagot ni Gerald na medyo nakasimangot, though he figured that she was referring to the senior back in Fire Cave. Kaya't ang senior na iyon ay umabot sa antas ng isang Pre-Angelord. Kung iisipin, nagtagumpay ba siya sa pagiging Angelord sa huli? Hindi katakataka na ang martial arts at mga kasanayang naiwan niya ay napaka-misteryoso. Pero, kung hindi kanya tagapagmana, paano mo malalaman kung paano gamitin ang Cosmo Amorphous Sword Technique? Bulalas ng pari habang umuurong ng ilang hakbang, puno ng takot ang kanyang mga mata, nobela. Kabanata 2448. Habang alam mo na ang senior at ang iyong black magic ay medyo malakas,
ang iyong kapangyarihan ay maihahambing lamang sa akin. Light years pa ang layo mo para makarating sa pre-Angelord level. Sabi ni Gerald. Ako ay sumasang-ayon sa ganyan. Bagamat hindi masyadong nagkakaiba ang ating kapangyarihan, ang iyong martial arts ay napakalakas para sa akin. Bagamat hindi ko personal na kilala si Saint Amorphous, ang aking Panginoon ay naging karibal niya sa pinakamatagal na panahon. Sagot ni Master Trilight sa tonong nag-aalala. Sino ba talaga ang amo mo? Tanong ni Gerald, iniisip kong itong master, ba ang expert na binanggit ng babaeng iyon sa salamin? Baka siya ang totoong demonyo. Ang katotohanan na personal na kilala ng kanyang amo ang Senior sa Fire Cave ay nagsabi rin kay Gerald na kailangan niyang mag-ingat sa paligid ng taong iyon. Alinmang paraan, pagkatapos ay sumagot ang pari, siya ay isang taong hindi kakwalipikadong makilala. Hindi alintana, dahil nailigtas mo ang magkapatid na iyon, ipinapalagay ko na gusto mo akong maging kaaway. Gayunpaman, dahil ako ay isang taong mapagparaya, patatawarin kita kung bibigyan mo ako ng 100 individual na ipinanganak sa tanghali. Sa iyong kakayahan, naniniwala ako na hindi iyon dapat marinig sa lahat. Ano pa, dahil mas malakas ka kaysa sa mangmang na alagad kong iyon, dapat mong tipunin ang mga ito sa loob ng 10 araw. Na para bang mananakit ako ng iba para sa kapakanan mo. Ganti ng galit na si Gerald habang bumubuo ng isa pang aura blade at itinutok ito kay Master Trilight. Natural, hindi na nang ahas si Master Trilight na tanggapin ang mga pag-atake ni Gerald. Dahil doon, mabilis siyang naglabas ng plauta at agad na sinimulan itong hipan. Isang nakapangangilabot na himig ang biglang pumuno sa hangin at di nagtagal. Isang alon ng hangin ang bumaril kay Gerald. Nang makita iyon, inihagis ni Gerald ang kanyang aura blade patungo sa airwave ngunit nang magbanggaan ang dalawang pag-atake, nawala ang aura blade. Ano pa? Ang alon ng hangin ay patuloy na lumilipad patungo kay Gerald. Isang malaanghel na artifact, bulalas ni Gerald habang tinatamaan siya ng airwave, dahilan para biglang sumakit ang kanyang isip. Hindi nagtagal at napagtanto niya na ngayon ay mas mahirap gamitin ang kanyang martial arts. Ang tanging magagawa niya ay gamitin ang mga nakakakalmang incantation ng Vehement Method para kontrahin ang mga epekto ng airwave. Anuman, napangiti si Master Trilight habang sinabi niya, "Good eye. Gaya ng sinabi mo, isa itong artifact ng anghel." Kasunod nito, hinaypan ni Master Trilight ang isang mas kakaibang himig na agad na naging sanhi ng pagkagulo ng mahahalagang chi sa katawan ni Gerald. Nalaman ni Gerald ang tungkol sa mga artifact ng anghel mula sa isa sa mga libro ni Walter. Karaniwan, bukod sa mahika at banal na mga artifact, mayroon ding mga artifact ng anghel, kahit nakakaunti ang mga talaan ng mga naturang artifact dahil kakaunti ang mga magsasaka na nakapasok sa Datus Realm. Hindi nakatulong na maraming umiiral na mga tala ang nawala sa oras. Bukod doon, tama ang hula ni Gerald na ito ay isang malaanghel na artifact dahil ang gayong mga artifact ay gumamit ng malaanghel na kapangyarihan. Sa paglabas, ang malaanghel na kapangyarihan ay maaaring magparamdam sa mga biktima nito na walang kapangyarihan na siyang nararanasan ngayon ni Gerald. Gamit ang sound transmission technique, si Master Trilight ay tumawa ng mapanukso sa isipan ni Gerald bago tumikim, walang sino man ang nakatakas sa kapangyarihan ng sinaunang angelic flute. Matutunaw ka ng buhay. Maaaring hindi kita mapatay, ngunit hindi mo rin ako papatayin ng ganoon kadali. Ganti ni Gerald habang sinimulan niyang isagawa ang third diffusion method habang nilalabanan ang mga papasok na sound wave. Kabilang sa pinakamataas na makalangit na pamamaraan na naiwan ni Saint Amorphous, mayroong dalawa na nagpapahintulot sa mga tao na maiwasan ang mga makalangit na kapigatian. Ang unang paraan ay sa pamamagitan ng paggamit ng Vehement Method para ibahin ang sarili bilang isang sanggol. Ang isa ay gumamit ng third diffusion method. Dahil ang pagiging isang pre-angelord ay nangangailangan ng isang tao na harapin ang makalangit na mga kapigatian, ang dalawang pamamaraan na ito ay perpekto para sa trabaho at kung sila ay makakatulong sa isang tao na malampasan ang mga makalangit na kapigatian, bakit hindi nila madaig ang kapangyarihan ng sinaunang anghel na plauta? Sa pag-iisip na iyon, ipinikit ni Gerald ang kanyang mga mata at mabangis na sinimulan ang pagpapakilos sa kanyang mahahalagang chi. Makalipas ang ilang segundo, napuno ng dagandong ng kulog ang unang maaliwalas na kalangitan, at nagsimulang tumama rin ang kidlat. Parang hindi pa iyon kakaiba,
may kakaibang nangyayari ngayon sa noo ni Gerald. Sa totoo lang, maraming kidlat ang kumukumpiyansa na ngayon patungo sa kanyang ikatlong mata habang patuloy na nagbabago ang kanyang paligid. Kabanata 2449. Habang pinagmamasdan ang napakalakas na kidlat na pumupuno sa kalangitan, si Master Trilight na tumutugtog pa rin ng plaute ay hindi maiwasang manlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ito ba ang makalangit na kapigatian? Paano niya talaga nagawang mag-trigger ng makalangit na kapigatian sa antas ng kanyang paglilinang? Bagamat natatakot na siya ngayon, mabilis siyang umiwas dito. Kung nawala siya sa focus ngayon, talagang tapos na ang mga bagay. Sa pag-iisip na iyon, mabilis siyang nagsimulang tumugtog muli ng malaanghel na flute, tinitiyak na mapakinabangan ang kapangyarihan nito. Sa kanyang pagkabigla, isang nakakabinging dagandong ng kulog ang biglang pumuno sa kalangitan at ilang sandali pa, 5 kidlat ang bumasag sa selyo ng sinaunang anghel na plauta. Ang masaklap pa, ang mga kidlat ay nagtagpo bago lumipad patungo sa kanya. Sa sobrang lakas ng kidlat ngayon, ang kanyang mga perlakyos ay napunit bago pa man umabot sa kanya ang pag-atake. Ganap na nagyelo sa takot, si Master Trilight ay napasigaw lamang, hindi. Bago pa man siya tamaan ng pag-atake, biglang lumitaw ang isang tipak ng itim na usok at hamarang sa dambuhalang kidlat. Kasunod yun, pumulupot ito kay Master Trilight bago nawala ng walang bakas. Nang maramdaman iyon, mabilis na umiling si Gerald bago tumingin sa direksyon ng itim na usok. Gayunpaman, ito ay ganap na naglaho. Alam naman ni Gerald na ang demonyong espiritu na nagligtas sa babae ay higit na malakas kaysa sa demonyong alakdan na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang hindi kilalang individual na ito ay hindi lamang nagawang harangan ang kanyang ganap na pinag-aganya na third diffusion method, ngunit nailigtas pa niya si Master Trilight. Sa pag-iisip na iyon, maliwanag na ang gumagamit ng black magic na ito ay nagtataglay ng kapangyarihan na higit pa sa kanya. Maaaring ang taong iyon ay Master. Kahit na hindi iyon, maaari rin akong bumalik upang pag-usapan ang mga bagay sa iba. Tiyak na malalaman natin kung sino talaga siya sa lalong madaling panahon. Napaisip si Gerald bago nag-transform sa isang sinag ng gintong liwanag at nawala ng walang bakas. Para naman kay Master Trilight na mapatla ang mukha, hindi nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa sahig ng Trilight Church. Nang matapos siyang maglabasan ng dugo, sa huli ay napabulalas siya sa takot, ang lakas ng kidlat. Hindi lamang ang kanyang pag-atake ang nakabasag ng aking sinaunang malaanghel na plauta, ngunit nasugatan din nito ang aking primordial spirit. Kahit na hindi niya naranasan ang pinakamasamang posibleng senaryo, hindi bababa sa 10 taon na halaga ng kanyang paglilinang ay natanggal sa pag-ataking iyon. Sa pag-iisip na iyon, kung ang pag-ataking iyon ay direktang tumama sa kanya, tiyak na siya ay ganap na mapapawi. Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang isang galit na sigaw na nagmumula sa kanyang tabi, na nagsasabing, "Ikaw talagang tanga. Bakit hindi ka tumakas noong nakita mo siyang naghahanda ng third diffusion method? Para isipin na talagang susubukan mong harapin ang pag-ataking iyon, diretso. Kung hindi ko ito naramdaman sa oras, kahit na ang iyong kaluluwa ay hindi na natili." Agad siyang umupo. Pagkatapos ay lumingon siya sa pinakasentro ng simbahan kung saan nakatayo ang isang batong estatwa. Kahit na ang hitsura ng rebulto ay kahindek-hindek, mayroong maraming mga handog sa paligid nito. Kabanata 2450. Anuman, mabilis na sumagot si Master Trilight sa isang magalang na tono, Tama ka talaga, Master, talagang naging walang ingat ako sa pagkakataong ito, at kung hindi dahil sa iyo, patay na ako ngayon." Bumantong hininga bilang tugon, sinabi ng estatwa, "Bueno, hindi kita lubos na sinisisi. Tuldok-tuldok, total, huli ka nang magsisimulang magtanim sa ilalim ng aking patnubay. Sa pag-iisip na iyon, kulang ka sa kaalaman na taglay ng iyong tatlong nakatatanda. Bukod dito, alamin na ang third diffusion method ay nagdadala ng pinakadalisay na anyo ng kulog ng langit at lupa. Hindi lamang nito malalampasan ang mga makalangit na kapigatian, ngunit maaari nitong pumatay ng mga demonyo, at maging mga Diyos. Sa sinabi nito, kung sakaling makaharap ka muli ng pag-atake, tumakbo ka lang. Tatandaan ko iyon, Guro. Salamat sa pagbibigay ng iyong kaalaman. Deklara ni Master Trilight habang nakayuko siya papunta sa rebulto. Magaling ang sabi.
Gayunpaman, gaano kawili-wili? Tuldok, 1,000 taon na ang nakalipas mula nang huli akong makatagpo ng isang kawili-wiling kalaban. Tuldok-tuldok, mukhang may malalim na koneksyon ang lalaking iyon kay Saint Amorphous kung ibibigay sa kanya ang lahat ng ito, kaalaman ng matandang iyon. Hindi sa nagrereklamo ako, pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng ilang oras na paghihintay, sa wakas ay nakahanap na ako ng lalaking makakalaban ko. Sa pagsasalita nito, naramdaman ko na ang kanyang essential chi ay naging kakaiba sa pagtatapos ng unang round. Tila may ibang puwersang tumutulong sa kanya. Sino nga ba siya? Nakangising tanong ng estatwa. Hindi rin ako sigurado, kahit na mukhang kilala niya si Elaine, ang aking alagad. Huwag mag-alala, tingnan ko pa ito kapag naka-recover na ako. Ipinahayag ang pari. Iyon ay para sa pinakamaganda. Anuman, siguraduhin hindi niya hahayaang sirain ang ating mga plano. Ang parehong oras sa hanggal na si Frey na iyon. Ang lakas ng loob niyang pasukin ang libingan ng napakabilis. Reklamo ng rebulto sa hindi nasisiyahang tono. Bibigyan ko ng isa pang babala si Freyr. Bukod doon, mga sangla pa rin natin sila, kaya hindi ba masyadong maaga para tanggalin sila? Tanong ni Master Twilight. Siguradong mas maaga ito kaysa sa inaasahan, ngunit hindi natin dapat hayaan na sirain nila ang ating malalaking plano, lalo na ang tungkol sa sikreto sa puntod ng general. Kung ang sikreto ay mailabas, tiyak na maraming iba pang demonyo ang magsisimulang makipagkompetensya sa atin. Sa puntong iyon, ang lahat ng ating pagsusumikap ay magiging walang kabuluhan. Nag-aalala din ako sa malakas at binatang iyon. Mukhang may layunin siya sa pisitan, ungol ng rebulto. Dapat ko bang anyayahan ang panganay, pangalawa, at pangatlong nakatatanda noon? Parang hindi ko siya kayang lapitan gamit ang kapangyarihan ko. Mungkahi ni Master Twilight. Maaari ka. Kung kinakailangan, sa huli ay kikilos din ako at personal na makilala ang binatang iyon. Ipinahayag ang rebulto. Kasunod ng pahayag na iyon, unti-unting kumupas ang kinang ng bato. Bumalik kay Gerald, pagkatapos ay update sina Darkwind at Linden sa lahat ng nangyari, hindi napigilan ni Darkwind na sumimangot habang sinasabing, "So, sinasabi mo na may malaking demonyo na kasing lakas mo sa pisitan." Bingo! Kahit ang kanyang nasasakupan ay hindi baguhan. May angelic artifact pa siya. Sa sinabi niyan, baka hindi mo na matalo ang demonyong Scorpion na iyon, lalo na ang malaking demonyo, ungol ni Gerald sa medyo nag-aalalang tono. Lumilitaw na ang kanyang layunin na makakuha ng mga yin blood pellets para kina Marcel at Phoebe ay hindi magiging madali. Sa kabutihang palad, naging maingat si Gerald upang hindi ilantad ang kanyang pagkakakilanlan pabalik sa pamilya Zant. Tirahan. Kung mayroon siya, hindi lang niya kailangang harapin ang paggalugad sa puntod ng general, kundi pati na rin ang malaking demonyo. Naputol ang pag-iisip ni Gerald nang marinig niyang sinabi ni Darkwind, "Marami na akong narinig na kwento ng mga demonyo, at marami sa mga nakaraang taon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng taong nakabangga ng isang malaking demonyo. Pagkatapos ng lahat, kung mas malakas ang isang demonyo, mas mahirap itong tuklasin. Anuman, ang isang malaking demonyo ay lumaban, ang demonyo ay lumalaban sa langit upang baguhin ang kanilang kapalaran, kaya naman sila ay bambahin ng puot ng langit." Sa pag-iisip na iyon, bago sila magkaroon ng sapat na kapangyarihan upang harapin ang kapangyarihan ng langit, karaniwang itatago nila ang kanilang sarili. Ayon sa aking Panginoon, ang mga demonyong kayang harapin ang galit ng langit ay maaaring maging kasing lakas ng mga Panginoon sa Datos Realm. Ang aking master ay halos pareho ang sinabi. Either way, gaya ng sabi ni Darkwind, hindi magiging madali para sa atin na makilala ang malaking demonyong ito, sagot ni Linden habang umiiling. Sa pagtingin sa trio na tila nawalan ng malay, inayos ni Professor Boyle ang kanyang salamin habang sinasabi, "Siguro kung ang museo ay magkakaroon ng anumang impormasyon na kailangan natin. Kahit na hindi, maaari pa rin nating subukang maghanap ng mga pahiwatig mula sa mga sinaunang aklat tungkol sa mga alamat sa P10." Kabanata 2451. Panipi tuldok-tuldok. Sumasang-ayon ako. Ang pagsisiyasat sa paligid para sa mga sinaunang aklat tungkol sa mga alamat sa P10 ay maaaring ang aming pinakamahusay na pagkakataon sa pagkuha ng higit pang impormasyon. Sagot ni Gerald sabay tango. Natutuwa akong nakasakay ka sa ideya.
Kung pag-uusapan, may estudyante akong nagtatrabaho sa lokal na Botanical Research Institute, at iniisip kong hilingin sa kanya na tulungan kaming maghanap ng ilang sinaunang record. Sabi ng professor, Nobela. Isasantabi muna ang lahat ng iyan. Kahit na hindi mo pa nakikilala ng maayos ang misteryosong ekspertong iyon, dahil nagawa niyang iligtas ang demonyong alakdan na iyon sa tamang panahon, malamang ay matagal na niyang alam ang tungkol sa iyo. Ungol ni Darkwind na medyo nakakasimangot. Talaga, mula sa kung gaano kadali niyang hinaranggan ang esensyal na chi ng The Diffusion Method ko, parang nakilala niya rin ang pag-atake ko. Kung iisipin, kahit ang babaeng iyon ay nakilala ang mga pamamaraan na minana ko. Kung hindi ko pa nasabi, parang kilala ni Saint Amorphous ang malaking demonyong iyon. Sa pag-iisip na iyon, ang kanyang kapangyarihan ay dapat na higit pa sa akin. Sagot ni Gerald. Gayunpaman, kakaiba ang tingin ko na hindi ako tinangka ng malaking demonyo na labanan ako matapos harangan ang aking pag-atake. Kung dumating siya sa totoong sarili niya at inaway ako, malaki ang posibilidad na matalo ako. Sa palagay ko ginawa niya lang iyon para igalang ako. Dagdag ni Gerald habang patuloy na iniisip ang laban ngayon. All in all, kailangan na nating mag-ingat simula ngayon, lalo na't mukhang malapit na ang koneksyon ng malaking demonyong ito sa mga Zant. Kung iisipin na ang paglalakbay natin sa puntod ng general ay magiging ganito kakomplikado, reklamo ni Linden. Tama si Linden. With that said, kung wala tayong importanteng gagawin sa mga susunod na araw, subukang huwag maghiwalay. Sa ganoong paraan, kung may mangyari man, malapit na ako para magamit ang aking Golden Blaze Somersault at i-teleport ang lahat sa ligtas na lugar. Sagot ni Gerald. Pagkatapos ng maikling paghinto, sinenyasan si Gerald na idagdag. Hold on, nakalimutan ko na ang tungkol sa pangalawang young mistress. Habang inaasikaso ko siya, magkadikit kayong dalawa sa propesor. Tandaan, walang paghihiwalay maliban kung talagang kinakailangan. Sige, alis na ako. Humahakbang si Gerald para harapin si Faye, habang nagsisimulang magkagulo ang mga bagay sa loob ng Twilight Church. Sa mismong susunod na araw, 3 pinarangalan na bisita ang pumasok sa Twilight Church. Ang mga bisita ay sina Master Greendrake mula sa Greendrake Church, Master Coldwater mula sa Coldwater Church, at Master Sevenom mula sa Centipede Sect. Nang makita si Master Twilight, si Master Greendrake ay na-prompt na magtanong, kaya narinig ko na nagkaroon ka ng problema, Bunsong Junior. Pinakamatanda na senior. Hindi ko lang nasira ang reputasyon ni Master, pero muntik na akong mamatay sa mga kamay ng lalaking iyon. Sagot ni Master Twilight sa malamig na tono. Humalaklak bilang tugon, sinabi ni Master Greendrake, at dito ko naisip na walang sino mang makakagawa ng malubhang saktan ka. Sino nga ba ang iyong kalaban? Siya ay isang binata sa kanyang 20s, ngunit kahit si Master ay hindi basta-basta kinuha ang kanyang mga kakayahan, ungol ni Master Twilight. Hindi na kailangang magpakumbaba, Tita Twilight. Tumanggi akong maniwala na ang gayong binata ay magagawang linangin ang kanyang mga mahahalagang chi sa ganoong mataas na antas. Sagot ng isang binata na nakatayo sa likod ni Master Greendrake sa nakakainis na tono. Tumahimik ka, Philip. Ang mundo ay mas komplikado kaysa sa iyong iniisip. Bagamat kakaunti na ngayon ang mga banal na espiritu ng langit at lupa, hindi natin dapat maliitin ang mga magsasaka. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang banal na mahahalagang gi ay ang pinakadalisay, at kung sila ay umabot sa isang tiyak na limitasyon, kahit na ang mga demonyong magsasaka na may katulad na mga kakayahan ay hindi nagagawang kunin sila ng hindi umaasa sa mga artifact ng anghel. Ninisya ni Master Greendrake. Pero pare, sabi ni Tita Twilight nasa 20s pa lang siya. Kung nagawa niyang saktan si Tita Twilight, malamang na gumamit siya ng mga artifact ng anghel. Sagot ni Philip. Actually, na-curious din kami dito, Bunsong Junior. Paano ka nasaktan? Point 2, tanong ng dalawa pang amo. Kabanata 2452. Matapos ikwento ni Master Twilight ang lahat ng nangyari, lahat ng 3 master ay naiwang gulat na gulat. Pakiramdam niya ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa kalaunan ay sinabi ni Master Greendrake, kaya, hayaan mo akong ituwid ang iyong kalaban ay tagapagmana ni Saint Amorphous, at halos natutunan na ng mga batang lalaki ang lahat ng mga diskarteng ginawa ng lalaking iyon. Talaga,
Iyon ang dahilan kung bakit naging interesado si Master at sinabi sa akin na mag-imbestiga pa tungkol sa kanya. Gayunpaman, naisip ko na ang paggawa ng masusing pagsisiyasat ay magiging mahirap sa aking sarili, kaya naman inimbitahan kitang tatlo. Bukod sa mga nakalap ko sa resources ng aking alagad, ang pangalan ng bata ay Gerald Crawford, at talagang nasa 20s lang siya. Interestingly, isa rin siyang second-generation rich heir na di umano ay nawala ng ilang taon. Hulaan ko na nakuha niya ang kanyang kapangyarihan sa paligid noon. Iminungkahing Master Twilight, nobela. Yung basic information lang ang kailangan natin. Ama, iminumungkahi ko na kunin namin ang ilan sa aming mga tauhan mula sa Greendrake Church para harapin siya. Kapag nahuli na natin siya, makukuha na lang natin ang iba pang impormasyon mula sa kanya. Deklara ni Philip. Pwede bang hindi ka masyadong impulsive kahit minsan lang, Philip? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Tita Twilight mo? Kahit ang iyong Grandmaster ay binibigyan siya ng mukha. Sa pag-iisip na iyon, walang paraan na maaari mong harapin siya. Manatili ka lang sa ngayon. Ano man ang pinaghihinalaan ko na mayroong isang espesyal na puwersa sa loob ng kanyang katawan na mas mataas sa kanya na gawin ang lahat ng ito. Sa sinabi niyan, dapat lang tayong magsimulang gumawa ng mga plano kapag mas naiintindihan natin siya. Mungkahi ni Master Greendrake. Susunod kami sa bawat salitang sasabihin mo, panganay na senior. Deklara ng tatlo sa magalang na tono. Kasunod nito, nilinggan ni Master Greendrake ang kanyang anak habang umiling habang sinasabi nito sa dismayadong tono, sa totoo lang, mas lalo kang nagiging immature nitong mga nakaraang araw, kung patuloy kang kumilos sa ganitong paraan, ikaw ay hindi kailanman magiging matagumpay. Matapos umiling muli, sinimulan ni Master Greendrake na akayin ang kanyang mga junior papasok sa simbahan, naiwan ang pulang mukha na si Philip na nakakuyom ang kanyang mga kamao sa kahihiyan. Lagi mong itinuring na immature ang lahat ng ginagawa ko. Mabuti naman. Dahil lahat kayo ay patuloy na tumitingin sa akin, papatunayan kong mali kayong lahat. Gagamitin ko ang aking whirlwind flying feet technique na na-practice ko ng mahigit na taon para talunin si Gerald minsan at para sa lahat. Kapag tapos na ako, dadalhin ko ang ulo niya sa'yo. Napaisip si Philip. Samantala, nagbabasa ng ilang dokumento si Gerald at ang kanyang partido sa isang museo na dinala sa kanila ng propesor. Inimbitahan pa ng propesor ang ilan sa kanyang mga estudyante mula sa institusyon upang tulungan silang basahin ang mga dokumento. Gayunpaman, pagkatapos na dumaan sa maraming dokumento, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Darkwind, na nagudyok sa kanya na magreklamo, sige, kaya niyan. Aalis ako para makalanghap ng sariwang hangin. Bagamat walang magawang umiling si Gerald, naunawaan niya na si Darkwind ay isang dynamic na tao na mas gusto ang paghawak ng mga bagay na kumpara sa pagbabasa. Sa pag-iisip na iyon, sa huli ay sumagot si Gerald, mabuti, ngunit tandaan na panatilihin ang isang mababang profile, tiyaking hindi magdulot ng anumang gulo. I appreciate it, Mr. Crawford. Sagot ni Darkwind habang masayang lumabas ng museum. Dahil hindi pa siya masyadong pamilyar sa secular na mundo, pumunta na lang siya sa malapit na parke. Pagdating niya doon, nakahanap siya ng magandang lugar na mauupuan, at agad na nagsimulang magtanim. Gayunpaman, hindi nagtagal ay biglang pinalibutan siya ng isang grupo ng mga lalaki. Maya-maya, naudyok si Darkwind na imulat ang kanyang mga mata at sinalubong siya ng paningin ni Elaine. Ang pinakamatandang young mistress ng pamilya Zant, at isang masamang mukhang binata na nakatayo sa harapan niya, patawarin mo kami sa pagbisita sa iyo ng ganoon kadali, matanda. Kabanata 2453. Anong gusto ninyong dalawa sa akin? Tanong ni Darkwind habang dahan-daang tumayo. Bueno, pagkatapos malaman na si young Master Crawford ay dumating sa bahay, iminungkahi ko sa Zant's eldest young mistress na maghanda ng handaan para sa kanya sa Zant Manor. Sa huli ay pumayag siya, kaya naman naumasa ako na tatanggapin mo ang aming imbitasyon na sumama sa amin sa pagkain. Sagot ng masamang mukhang lalaki na walang iba kundi si Philip. Sa lahat ng lalaking ito na nakapaligid sa akin, malinaw na hindi mo pa rin tatanggapin ang hindi bilang sagot, sambit ni Darkwind sa medyo nasasabik na tono. Siya, para sa isa, ay kadalasang naglalabas ng mga hamon. Sa pag-iisip na iyon, isipin na walang sino man ang mula sa secular na mundo ay maglalakas loob na banta sa kanya.
Humalaklak bilang tugon, pagkatapos ay sumagot si Philip, masyado kang matalas, matanda. With that in mind, diretso na lang tayo sa paghabol. Paghakbang, pagkatapos ay idinagdag ni Elaine sa medyo naiinip na tono, tingnan mo, kung makikipagtulungan ka at sa huli ay malalaman namin na hindi mo kami sinasaktan, ipinapangako ko na walang sino man sa pisitin ang magpapahirap sa iyo. Tumawa ng malakas, tinalas ni Darkwind ang kanyang tingin habang umungol, how interesting. Tingnan natin kung ano ang pagkakagawa niyong dalawa para gawin ninyong walang ingat. Kasunod nito, iwinagayway ni Darkwind ang kanyang braso, na nagbunsod ng bug zone ng itim na hangin na lumipad papunta sa dalawa. Bagamat gumamit lamang siya ng kaunting essential chi sa pag-atakeng iyon, sapat na iyon para mapinsala ng husto ang isang demonyong magsasaka tulad ni Elaine. O hindi bababasa, iyon ang inakala niya. Laking gulat ng matanda, ang dalawa ay ganap na hindi nasaktan sa kanyang pag-atake. Paano ito? Ungol ng gulat na sabi ni Darkwind habang nakatitig sa dalawa. Pareho silang malinaw na mga demonic cultivator na hindi nagtataglay ng mas mahahalagang chi gaya niya. Sa pag-iisip na iyon, hindi makatuwiran na nagawa nilang ganap na baliwalain ang mga epekto ng kanyang fierce wind palm attack. Naputol ang takbo ng pag-iisip ni Darkwind nang marinig niya si Philip na ngayon ay mahinang ngumiti nagsabi, iisipin na kahit ang mga tauhan ni Gerald ay magkakaroon ng ganoon kataas na cultivation. Nakakabilib. Iba talaga ang batang iyon. Habang pinagmamasdan si Philip pagkatapos ay inilagay ang kanyang mga braso sa kanyang likod, si Elaine ay naudyukan na bamulong, mukhang hindi sila dumating ng payapa, young Master Simmons. Tulad ng aking hinulaang. Anuman, ngayon alam na natin ito, kailangan nating masusing imbestigahan ang kanilang mga pinagmulan para sa kapakanan ng pamilya Zant. Tumabi ka sa pagharap ko sa matandang ito, Sister Elaine. Bagamat alam ni Philip na napakalakas ni Darkwind, wala man lang bahid ng takot sa kanyang masamang mukha. Para naman kay Darkwind, medyo hindi pa rin makapaniwala, na ikuyong niya ang kanyang mga kamao habang umuungol, ganoon na ba talaga ako katanda? Alinmang paraan, hindi alintana kung ikaw ay isang tao o demonyo, magkaroon ng isa pang pag-atake mula sa akin. Tornado Tower. Angal ng matanda habang buong lakas niyang sinasalakay si Philip. Ang lakas ng pag-atake ay napakalakas na maging tubig sa kalapit na ilog ay nagsimulang tumulo sa buong hindi makayanan ang napakalaking aura ni Darkwind. Ang mga tauhan ni Elaine ay tahimik na dumistansya sa eksena. Kahit si Elaine ay alam kung gaano kalakas ang pag-atake. Habang umuurong si Elaine, gayunpaman, narinig niya ang sagot ni Philip, to think na nakarating ka na sa Domian's realm. At dito ko naisip na imposible. Medyo natututo ako ngayon. Bago pa makasagot si Darkwind, pinanood niya ang pagwagayway ni Philip ng kanyang kamay. At bigla na lang, may lumitaw na itim na liwanag sa harapan ng bata. Nagsisilbing isang kalasag, ang itim na ilaw ay madaling nakakaharang sa pag-atake ni Darkwind. Gayunpaman, hindi lang iyon. Makalipas ang ilang segundo, ang sobrang mahahalagang chi mula sa pag-atake ay bumalik sa matanda, na agad na naging sanhi ng pagkasugat ni Darkwind. Bago pa makapag-react si Darkwind, narinig niyang umungol si Philip, Whirlwind Flying Feet. Kabanata 2454. Malinaw na sinasamantala ni Philip ang katotohanan na ngayon ay nasugatan si Darkwind. Anuman, pagkatapos ipahayag ang kanyang pag-atake, sinimulan niyang sipin ang dibdib ng matanda nang napakabilis na maraming mga after-image ang makikita. Hindi napigilan ang alinman sa mga ito, si Darkwind ay biglang bumulwak ng dugo habang siya ay bumagsak sa lupa. Nakahawak sa kanyang dibdib, si Darkwind ay napabulalas, paano? Paano ito posible 21? Sa sinabi ni Darkwind, hindi dapat maglaman ng ganoong kalaking kapangyarihan ang binti ni Philip. Sa pag-iisip na iyon, ang katotohanan na ang pag-atake ng batang lalaki ay napaka-agresibo ay kakaiba. Higit pa rito, isipin na nagawang i-rebound ni Philip ang pinsala ng kanyang fierce wind palm attack na may ilang malapit na hindi mapasok na kalasag. Sa pagtingin sa gulat ng matanda, pagkatapos ay inilagay ni Philip ang kanyang mga braso sa kanyang likod habang siya ay tumawa ng masama bago ipahayag, paano mo nahanap ang aking pag-atake? Nang makawala, si Darkwind pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang tinitiis ang lahat ng sakit bago sumagot, anong klaseng black magic iyon, brat? Oh, malalaman mo din agad. Panunuya ni Philip.
Dahil ayaw nang manatili pa rito, agad na tinangka ni Darkwind na tumakas. Nang makita niya iyon, napangiti na lang si Philip bago naglabas ng isang uri ng baging mula sa kanyang manggas. Hindi nagtagal at tuluyan nang nasalikop si Darkwind. Naturally, likas na sinubukan ni Darkwind na kumawala gamit ang kanyang essential chi. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na ang kanyang essential chi ay selyado na. Alam kung ano ang sinusubukang gawin ni Darkwind, ang ngiting-ngiti na si Philip ay sinenyasan na magpaliwanag, huwag kang mag-abala sa pakikibaka. Iyan ang Avatar Rope, at ito ay isang malaanghel na artifact. Iyan ay, ano? Ngunit ang Avatar Rope ay isang supreme angelic artifact. Paanong ang isang batang tulad mo ay angkinan ito? Sino ka? Bulalas ng gulat na si Darkwind. Mula sa sinabi ng master ni Darkwind sa kanya, ang Avatar Rope ay di umano ay lumitaw mga 1,000 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, napakaraming mga dalubhasa sa loob ng cultivation realm kabilang ang mga Dominic Masters na lumaban hanggang kamatayan para lamang makuha ito. Sa kalaunan, ang artifact ay nawala sa radar, ngunit isipin na kahit papaano ay napunta ito sa mga kamay ng batang demonyong cultivator na ito. Alinmang paraan, napangiti na lang si Philip bago sumagot, itong pile na bagay. Marami akong mas magagandang artifact ng anghel. Kung gusto mong makita, mas mabuting maging masunurin ka. At muli, kung ikaw ay masuwayan, sa palagay ko ay makikita mo rin sila. Ang pagkakaiba lang ay ginagamit ko ang mga artifact para higupin ang iyong kaluluwa. Kasunod nyon, kinawian ng masasamang bata ang kanyang kamay bago nagutos, alisin mo siya. Dahil isa siya sa mga tauhan ni Gerald, tiyak na darating si Gerald na ililigtas siya sa oras. Pero, hindi ba labag iyon sa paraan ng simbahan, Senior Simmons? Hindi ba dapat hamanin natin si Gerald sa isang labanan? Tanong ni Elaine na may banayad ng ngiti. Nako, ang walang muwang mo, Ate Elaine. Hindi mo pa ba alam kung paano nakukuha ng masasamang tao? Bukod dito, ang matandang ito ay isa lamang sa mga ekspertong dinala ni Gerald, ngunit nakapasok na siya sa maalamat na Domian's Realm. Kung ganito nakalakas ang mga nasasakupan niya, imposibleng manalo kami sa fair fight, ni Gerald. Paliwanag ni Philip. I see. Very well, then, sagot ni Elaine sabay tango. Ngayong alam na niya kung gaano talaga kalakas si Darkwind, hindi niya maiwasang manginig ng bahagya. Pagbalik sa museo, sinusuri pa rin ni Gerald ang mga dokumento nang bigla niyang ibinaba ang dokumento bago nag-aalalang bumulalas, masama ito. Ano ang problema, Mr. Crawford? Tanong ng naguguluhang si Lyndon. Natural, nataranta rin ang professor. Maaaring may problema si Darkwind. Paliwanag ni Gerald na ngayon lang nakaramdam ng malakas na pagbabago-bago ng malaanghel na kapangyarihan sa hindi kalayuan. Matapos gamitin ang kanyang divine sense na nagbigay daan sa kanya upang makita ang mga bagay na mahigit ilang kilometro ang layo ay nakuha ni Gerald kung gaano katakot-takot ang sitwasyon ni Darkwind. Kabanata 2455. Hindi alintana, sa ikalawang marka niya sa kinaroroonan ni Darkwind, agad na inakay ni Gerald si Lyndon. Gayunpaman, nang dumating sila, walang kaluluwa ang naroon. Pagtingin sa lupa, si Lyndon ay naudyukan na sabihin, mukhang nagkaroon ng malaking labanan dito. Talaga, at dahil naramdaman ko ang pagbabago ng kapangyarihan ng anghel, malamang na nawala si Darkwind. Bukod doon, kung ang kanyang kalaban ay hindi isang Angelord, malamang ay isang taong nagtataglay ng isang malaanghel na artifact. Ungol ni Gerald na nakasimangot na. Inaalala kung paano siya muntik nang matalo kay Master Twilight dahil sa kanyang malaanghel na artifact. Tiningnan ni Gerald ng matagal ang mga mantsa ng dugo sa lupa bago sinabing, sigurado ako na sila iyon. Ginoo, Crawford, tumingin dito. May plakang bato na may nakasulat. Bulalas ni Lyndon out of the blue. Nang marinig iyon, pumunta si Gerald para tingnan at hindi nagtagal, binasa niya ang Purple Bamboo Forest, ha? Dinukot siguro ng salarin si Darkwind para pumunta tayo doon. Kahit na pumayag si Lyndon, hindi niya maiwasang idagdag sa seryosong tono, gayunpaman, mukhang hindi ganoon kadali ang mga kalaban natin sa pagkakataong ito. Dahil malamang ay nag-set up sila ng mga bitag doon, kailangan nating maging mas maingat. Alam ko, pero dahil kasama nila si Darkwind, kailangan ko pa rin siyang iligtas.
Inilatag na rin nila ang mga barahan nila, kaya dumiretso na lang muna tayo sa Purple Bamboo Forest, sagot ni Gerald na nagunjok sa dalawa. Bumalik ka agad sa museo. Nang makarating sila doon, nagtanong-tanong sila, at kalaunan, sinabi sa kanila ng isang matandang propesor kung nasaan ang The Purple Bamboo Forest. Tila mayroong isang matarik at taksil na bundok sa pisitin, at sa likuran nito, nakalatag ang kagubatan ng kawayan. Sa sobrang ganda ng lugar, ang Purple Bamboo Forest ay kilala rin bilang Fairyland on Earth. Natural, ang kagandahan nito ay nakabihag ng maraming adventurous na turista upang tuklasin ang lugar bawat taon. Sa kasamaang palad, dahil sa peligroso ng bundok, marami sa mga turista ang nasugatan bago pa man sila makarating sa kagubatan. Ano man ang kaso, ngayong alam na nila kung saan ang lokasyon, si Gerald ay naudyukan na sabihin, sige, punta tayo agad. Habang nagsimulang pumunta sina Gerald at Linden doon, may dalawang hanay na ng mga eksperto mula sa Greendrake Church na naghihintay sa kanila sa loob ng kagubatan ng kawayan. At matatagpuan sa The Center was Saint Darkwind. Dahil siya ay nakatali sa isang malaking batong haligi, ang kanyang mahahalagang chi ay nanatiling selyado. Si Philip naman ay kalmadong nakaupo na naka-cross-legged sa malapit. Pagkatapos humigop ng tsaa, sinabi ng bata, magtaka ka kung bakit payag kang maging lapdog ni Gerald, Saint Darkwind. Total, medyo mataas ang cultivation mo. Paano ito? Kung papayag kang sundan ako, tuturuan kita hanggang ang iyong cultivation ay umabot sa antas na maihahambing sa Datos Realm. Ha, pakiusap, nakayanan mo lang ang pag-atake ko sa tulong ng iyong angelic artifact. Kung umasa ka lang sa iyong paglilinang, napahamak ka na doon at pagkatapos. Bukod doon, inaasahan mo ba talaga na matututo ako sa iyong mga demonyong magsasaka? Kung gagawin ko iyon, tiyak na magiging katulad ako ng babaeng iyon doon. Hindi tao o demonyo, natatawang sabi ni Darkwind. Ikaw, anong ibig mong sabihin, demonic cultivation? Ang aming cultivation method ay ang tunay na cultivation technique. Ganti ni Elaine na ngayon ay namumula ang pisngi. Ha, iyan ay isang magandang. Sa haba ng buhay ko, ito ang unang pagkakataon na narinig kong may nag-iisip na ang pag-absorb ng panlalaking aura ng iba ay ang tunay na paraan ng paglilinang. Sagot ni Darkwind habang umiiling, naiwan ang lalong nag-aalalang si Elaine na tulala. Tama nga, ang kanyang paglilinang ay umasa sa pagsipsip ng panlalaking aura ng mga bata. Habang alam ni Elaine na ang pamamaraan ay bahagyang immoral, hindi siya linlanggan ng kanyang amo sa mga detalye. Tama. Naramdaman ang pag-aalala ni Elaine, ngumiti si Darkwind habang idinagdag, naloko ka, babae. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan mong hanapin ang mga bata kung saan mo nakuha ang masculine aura. Huwag kang maniwala na mahahanap mo pa sila. Ano? Pero hindi ko kaya. Sinabi sa akin ni Master na hindi ako pinapayagang makipagkita sa kanila hanggang sa lumipas ang 3 taon mula sa araw na hinigop ko ang kanilang panlalaking oral. Kabanata 2456. Ha, sinabi lang yan ng amo mo para hindi mo mahalata na wala na sila. Nobela. Talagang isang kahihiyan na ang isang batang babae na tulad mo ay naging isang uhaw sa dugo na demonyo na nagtatrabaho para sa ibang mga demonyo. Sagot ni Darkwind, dahilan para mas lalong namula ang mukha ni Elaine. Talaga bang, patay na ang mga batang iyon? Huwag mo siyang pakinggan, bunsong junior. Sinusubukan lang niyang iliga ka. Ungol ni Philip nang makatayo bago pumutok ng latigo. Kasunod nito, nagsimulang dumaloy ang isang electric current sa malaanghel na latigo. At sa ilang segundong tumama ito sa Darkwind, nag-iwan ito ng malalalim na paso kung saan ito dumaong. Para yan sa pagbubuga ng kalokohan, matanda. Tiyak na may mas mahusay na paraan upang gawin ang lahat ng ito, ngunit tila ipinipilit mong piliin ang pinakamaraming opsyon. Ganyan ka ba talaga kahilig mamatay? Panunuya ni Philip sa mabangis na tono. Hindi naman, kahit parang nakikinig ka, kung hindi mo ako pakakawalan ngayon, hindi mo malalaman kung ano ang ikinamatay mo pagdating ni Mr. Crawford. Isa pa, napaka-ignorant mo kung sa tingin mo ay mapipigilan siya ng iyong mahinang porma sayon. Halos ignorante ako noon. Ganti ni Darkwind, dahilan para magalit si Philip kaya nanginginig ang buong katawan niya sa galit. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, pagkatapos ay umungol si Philip, I see.
Saka sana mag-enjoy kang panoorin si Gerald Die later by my Thunderbolt formation. Matapos marinig ang lahat ng iyon, hindi naiwasang magtanong ni Elaine, para kailanganin mo ang tulong ng Thunderbolt formation. Ganun ba talaga kalakas si Gerald kumpara kay Darkwind? Panipi. Ito ay walang sinasabi. Bakit pa magpapasakop si Darkwind sa batang iyon? Alinmang paraan, huwag masyadong mag-isip tungkol dito. Parehong Domiansk Master sina Gerald at Darkwind, at kung hindi man lang na-break ng Fierce Wind Palm ng Darkwind ang mga depensa ko, hindi rin ako magagawa ni Gerald. Sa tulong ng Thunderbolt formation, ang batang iyon ay masisira ng wala sa oras. Deklara ni Philip. Sa ikalawang pagtatapos ng kanyang sentensya, gayunpaman, isang napakalakas na unos ang nagsimulang hamampos sa kanila. Hindi lang itim ang unos, kundi sila. Hindi lamang itim ang unos, ngunit ang pagtayo sa daraanan nito ay parang hiniwa ng milyon-milyong matutulis na talam. Sa pag-iisip na iyon, hindi nagtagal at nagsimulang humagulgol sa sakit ng mga underlang ng Green Drake habang nabuo ang mga hiwa sa kanilang mukha at katawan. Bagamat nagulat din sina Philip at Elaine, mabilis nilang ginamit ang kanilang kapangyarihan para harangan ang unos. Kahit na sa kanilang mga depensa, gayunpaman, si Elaine ay nagsimulang dumyugo mula sa sulok ng kanyang bibig pagkaraan ng ilang sandali. Si Philip mismo ay nanginginig na parang halaya habang patuloy na sinusubukang lumaban sa hangin. Sa kalaunan, si Philip ay naudyukan na sumigaw, utos ng bantay sa langit. Kasunod nito, gumawa ng ilang kamay ang bata habang sumisigaw ng spell at hindi nagtagal, isang makapal at itim na harang ang lumitaw sa harap nila ni Elaine. Sa puntong ito, silang dalawa lang ang hindi pa napatay ng unos. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang hadlang ay nagpapahaba lamang ng hindi maiiwasan. Pagkatapos ng lahat, ang unos ay naging isang bagyo, na nag-iiwan ng bakas ng pagkawasak saan man ito magpunta. Sa kalaunan ay umabot sa puntong kinailangan nina Elaine at Philip na magtulungan para itulak ang harang laban sa unos upang maiwasan ang kanilang sarili na mahalin. Nako, malinaw na natalo sila. Naninigas na ngayon ang kanyang mukha. Naudyukan si Philip na sumigaw, gaano ba siya kalakas? Sabi mo mahina ang Fierce Wind Palm, tama. Bakit hindi mo subukang tiisin ang akin? Sagot ng hindi pamilyar na boses out of the blue. Kahit na nahuli si Philip, nalaman niya kaagad kung sino ang gumagawa ng lahat ng ito. Gerald Crawford. Angal ni Philip. Kahit na ngayon ay labis na nababalisa ang bata, si Darkwind, sa kabilang banda, ay lubos na natuwa. Total, sa sandaling nakita niya ang itim na unos na iyon, alam na niya na iyon ang pag-atake ng Fierce Wind Palm na dati niyang itinuro kay Gerald. Sa tagal ng kanilang pagsasama, natural lang na magpalitan sina Linden at Darkwind ng kanilang kaalaman tungkol sa martial arts kay Gerald. Anuman, isipin na ginagamit ni Gerald ang kanyang martial arts para tulungan siyang mabawi ang kanyang reputasyon. Kung anuman ang nangyari, hindi nagtagal pati ang mga ulap ay nagsimulang umikot at lumipas ang ilang segundo, lumitaw si Gerald nang wala sa oras. Bago pa man makapag-react si Philip, pinagmasdan niya ang batang tumalon sa bagyo sa bilis ng kidlat. Ngayon sa bilis ng pagtakbo, bumangga ang palad ni Gerald sa itim na harang. Kabanata 2457. Ang sumunod ay isang dumadagandong na ingay habang ang itim na harang ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Sa puntong ito, umuubo na ng dugo si Philip at natatakpan ng mambak na ugat ang noo. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi nagtagal ay nabasag ang kanyang halaga sa 1,000,000 piraso, itinulak si Philip paatras at sa lupa. Sa lahat ng mga meridian sa kanyang likod ay pumutok, si Philip na ngayon ay napagtanto na ang pag-atake ni Gerald ay halos nawasak ang kanyang kaluluwa ay hindi napigil ang mapabulalas sa gulat. Paano ito posible? Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang isang anghel na artifact na nagpoprotekta sa kanya. Perpekto dapat ang depensa niya. Ngayon ay puno ng inggit. Napahawak si Philip sa lupa habang umuungol, ikaw, Gerald Crawford. Bagamat totoo na mayroon kang access sa isang malaanghel na artifact, dapat mong malaman ang mga kakayahan ng wielder ay pantay na mahalaga para sa item na tunay na lumiwanag. Katulad ng kung paano basahin ng sino man ang isang recipe, ang pagkain ay magiging masarap lamang kung ikaw ay may karanasan sa pagluluto. Sagot ni Gerald sa casual na tono habang umiiling. Kasunod nito,
Ikanaway niya ang kanyang kamay, na agad na naging sanhi ng pagkawala ng mga seal na nagbubuklod kay Darkwind. Nang matapos iyon, nakataas ang isang kilay ni Gerald habang nakatingin kay Philip habang nagtatanong, 80, sino ka ba talaga? At muli, hulaan ko, dapat magtanong kung anong klaseng demonyo ka. Demonyo? Ha? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Bagamat inaamin kong minamaliit kita, sa tingin mo ba ay aaminin ko ang pagkatalo ng ganoon lang? Tikman ang aking Thunderbolt Formation. Sigaw ng galit na si Philip habang sumusubo ng masama habang inilalabas niya ang lahat ng mahahalagang chi sa kanyang katawan. Di nagtagal, nagsimulang gamulong ang isang makapal na ulap. And by the end of it, parang nadala lang sila ni Gerald sa ibang dimensyon. I enjoy mo ang aking malakas na Thunderbolt Formation, Gerald. Panunuya ni Philip bago tumawa ng baliw habang napuno ng malakas na dagandong ng kulog ang paligid. Anong napakalaking kapangyarihan. Nauutol na sabi ni na Darkwind at Linden habang natatakot silang nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Bago pa man sila makapagsalita ng anupaman, nagsimulang maghati ang kalangitan na nagpapakita ng isang nakakatakot na malakas na berdeng kulog. Habang ang bolt ay mabilis na nagsimulang bumaba papunta sa kanila, iniutos ni Gerald, iwasan mo ito. Bagamat naiwasan ng tatlo ang tamaan, naramdaman ng lahat ang nanginginig na lupa sa ikalawang pagtama ng pag-atake sa lupa. Naiintindihan kung gaano kadelikado ang lugar, tatlo silang lumukso papunta sa langit. Tanging napagtanto na may hangganan na nakapalibot sa lugar. Nang magsimulang bumaril ang mga makukulay na apoy papunta sa kanila mula sa itaas, dalubhasang inilegan sila ng tatlo bago muling sinubukang i-ground ang kanilang sarili. Ngunit sa kanilang pagkabigla, ang mga kidlat ay sabay-sabay na nagsimulang lumipad palabas din mula sa lupa. Habang patuloy ang pag-atake ng mga ilaw at apoy, kung naramdaman ni Linden ang ilang apoy na dumampi sa kanyang balikat. Sa kabila ng pagkakaroon ng banal na katawan, nasunog ang malaking bahagi ng kanyang balat. Ito ay higit pa sa sapat upang ipakita na ang apoy ay maaaring seryosong makapinsala sa kanilang lahat. Si Philip naman ay simpleng tumawa ng mapang asar bago umungol, bubugbugin ko kayong lahat dyan. Kasunod ng deklarasyong iyon, tila lumakas ang kidlat at apoy. Ngayon ay nagpanik, si Linden ay sabik na sumigaw, mangyaring mag-isip ng isang paraan para masira ang porma sayon, Mr. Crawford. Hindi na tayo makakatagal. Ang totoo, hinahanap na ni Gerald ang Gate of Fate ng formation mula nang ito ay i-activate. Ang totoo, ang porma sayon ay hindi katulad ng mga magic arts ng mga Supreme Heavenly Technique ni Saint Amorphous. Sa pag-iisip na iyon, naisip ni Gerald na marahil ito ay isang demonic formation. Gayunpaman, demonyo man o hindi, alam ni Gerald na lahat ng porma sayon ay gumagana sa parehong paraan. Kabanata 2458. Kabisado na ni Gerald ang lahat ng nasa libro tungkol sa formations. Sa pag-iisip na iyon, kahit na ang porma sayon na ito ay lubhang komplikado at naiiba sa mga regular na porma sayon ng cultivator, alam ni Gerald na hindi ito maaaring lumihis ng napakalayo sa mga pangunahing prinsipyo. Sa pag-iisip na iyon, ipinagpatuloy niya lamang ang pagsisikap na maunawaan ang pagbuo. At sa huli, may naisip si Gerald. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, ang kanyang katawan ay nagsimulang kumikinang sa isang gintong liwanag. At kasunod nito, ang patuloy na pagtaas ng kidlat at apoy ay tila ganap na naglaho sa sandaling hinawakan nila ang kanyang katawan. Nang makita iyon, sina Darkwind at Linden na nagsisikap pa ring makaiwas sa mga pag-atake ay hindi maiwasang mataranta. Ipinaliwanag mismo ni kalmadong si Gerald, sa pamamagitan ng paggamit ng mga geographical na katangian ng bundok na ito ang porma sayon ay nakakahiram ng mga puwersa mula sa langit at lupa na sa huli ay nagbubuo nito ng cosmo forces. Ito lang ang dahilan kung bakit napakabilis at napakalakas ng mga pag-atake. Nang marinig niya iyon, hindi napigilan ni Philip na mabigla habang iniisip, ano ba? Talaga bang nagawa niyang malaman ang mga prinsipyo ng aking porma sayon? Bagamat narinig niya ang sinabi ni Gerald, hindi napigilan ni Linden na mapabulalas, Mr. Crawford, kung masisira mo ang formation, gawin mo na. Hindi na tayo makakatagal. Itigil mo na ang pagpapalabas. Kung kahit tatay ko ay hindi masira, walang paraan sa impyerno na magagawa ni Gerald. Pakli ni Philip. Sa kabila ng panunuya ni Philip,
Sagot lang ni Gerald, the formation can't be broken since its very existence relies on the forces. Kung pagmamasdan ko lang ito mula sa pananaw ng 5 elemento, walang posibilidad na masira ang porma sayon. Ginoo. Crawford, please, pwede ba? Hindi mo ba nakikita na tinuturuan tayo ni Mr. Crawford tungkol sa formation? Bigyang pansin ang kanyang mga salita. Putol ni Darkwind bago matapos ni Linden ang kanyang tanong. Ang Darkwind, para sa isa, ay nakaranas nito noon. Sa maikling panahon nilang magkasama, palagi siyang tinuturuan ni Gerald tungkol sa mga paraan ng paggamit ng mahahalagang chi pati na rin ang koneksyon sa pagitan ng nasabing mga pamamaraan at porma sayon. Sa pag-iisip na iyon, na-prompt ngayon si Darkwind na mag-isip tungkol sa kung anong porma sayon ang umaasa sa kahit na maitatag at sa huli, naalala niya ang 2 sangkap. Ang una, ay puwersa. Para sa pangalawa, ito ay ang mga pagbabago sa pagkakaayos ng 5 elemento. Kapag ang mga elemento ay muling inayos, ang mga puwersa ay magbabago, kaya bumubuo ng isang uri ng enerhiya. Kapag ang enerhiya ay pinagsama sa banal na espiritu ng langit at lupa, ang isang porma sayon ay itatatag. Ang isa pang paraan ng paggamit ng enerhiya ay sa pamamagitan ng pagsasama nito sa mahalagang chi ng isang tao, nobela. Ang paggawa nito ay magpapahusay sa martial arts ng taong iyon. Sa simula, hindi pa naiintindihan ni Darkwind kung ano ang ibig sabihin ni Gerald sa lahat ng iyon. Gayunpaman, nasa formation na siya at matapos niyang masaksihan si Gerald gamit ang kanyang Fierce Wind Palm na pinakamalakas na bersyon na nakita niya, nakita ni Darkwind ang kanyang sarili na naliwanagan. Ang mga unang kamay na karanasan ay tunay na nagbibigay inspirasyon. Anuman, sa kanyang naunawaan ngayon, sinasabi ni Gerald na hindi lamang maaaring gamitin ang mga porma sayon upang manipulahin ang 5 elemento sa kanilang paligid, ngunit maaari rin itong 5 elemento sa katawan ng isang tao. Pagkatapos ng lahat, ang mahahalagang chi ay umasa sa pagpapakilos ng daloy ng 5 meridian. Sa pag-iisip na iyon, kung pagsasamahin niya ang daloy ng 5 meridian sa kanyang katawan sa kanyang bone eroding formation, ang pagpapatakbo ng 2 sa loob ng kanyang katawan ay magreresulta. Panipi tuldok-tuldok, sa tingin ko nakuha ko na. Idineklara ni Darkwind habang ginagamit niya ang kanyang essential chi para i-activate ang bone eroding formation sa loob ng kanyang katawan at ganoon din, ilang buhawi ang nabuo sa paligid niya. Kasunod nito, ginamit niya ang kanyang Fierce Wind Palm at sa isang paputok na tunog, ang mga kidlat at apoy ay tuluyang napatay. Ito ay kamangha-mangha. Bulalas ng tuwang-tuwa na si Darkwind na hindi na natatakot sa porma sayon. Matapos muling ayusin ang 5 elemento nang pinagsama niya ang kanyang Fierce Wind Palm sa kanyang bone eroding formation, nakagawa pa si Darkwind ng isang bagong palm technique na mas mabisa kaysa sa kanyang dating isa. Pasimpleng tumanggo si Gerald. Natural, ang mga magsasaka lamang na may kamangha-manghang pag-unawa sa paglilinaw na maaaring maging Domiansk Masters. Tulad ng kung paano nagtagumpay si Ryder sa Scepter Deeper Formation, naisip na ngayon ni Saint Darkwind kung paano manghiram ng puwersa. Anuman ang kaso, ngayong nagsasalaysay ng kanyang mensahe, sinamantala ni Gerald ang pagkakataong sabihin, "Now that you understand all that, you should know that the only way to break this formation is by cutting off its source of cosmo energy." Kapag naalis na iyon, titigil ang pagbuo. Panipi. Sa sinabi nito, huminga ng malalim si Gerald bago nagpakawala ng nakakabulag na gininto ang liwanag mula sa kanyang katawan. Habang unti-unting nawala ang liwanag ni Gerald sa porma sayon, hindi napigilan ni Philip ang pagbagsak ng kanyang panga. Imposible. Ungol ng galit na si Philip habang umuubo siya ng isang subo ng dugo nang tuluyang kumupas ang porma. Kabanata 2459. Kahit nagalit siya, ang emosyong iyon ay mabilis na napalitan ng gulat nang makita ni Philip na pinagdikit ni Gerald ang kanyang mga daliri sa espada habang sumingil. Ngayon ay nababalisa na, mabilis na inihagis ni Philip ang kanyang Heavenly Guard Order. Dahil ang Heavenly Guard Order ay isa pa ring artifact ng anghel, nagawa nitong harangan ang pag-atake ni Gerald sa Sky Split. Bago pa man makagamit si Gerald ng isa pang pag-atake, gayunpaman, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa artifact, pansamantalang nabulag ang lahat. Sa oras na sa wakas ay muling nagbalik sa kanilang paningin, sina Philip at Elaine ay wala nang makita kahit saan, ang bastos na iyon ay siguradong tumakbo ng mabilis.
growled Darkwind na may huff. Kung wala siyang malaanghel na artifact na iyon, madali sana siyang napatay ni Mr. Crawford. Ngini siya ng katulad na inis na si Linden. Gayunpaman, nanatiling tahimik lang si Gerald habang nakatitig sa token sa lupa na kumikinang pa rin. Habang nanonood habang kinukuha ni Gerald ang token, si Darkwind na nagulat nang maramdaman ang malaanghel na kapangyarihan na nagmumula sa token ay sinenyasan na sabihin, "Iyan ba ang utos ng bantay ng langit?" Talaga, inihagis iyon ni Philip sa akin para harangan ang atake ko kanina. Anuman, isipin na nagawang ganap na harangan ng malaanghel na artifact na ito ang aking pag-atake sa Sky Split. Sa kabutihang palad, hindi nagamit ni Philip ang buong potensyal ng token. Kung hindi, hindi ko na siya madadaanan noong ginamit ko ang iyong Fierce Wind Palm kanina. Paliwanag ni Gerald na nakakunot noo habang patuloy na maingat na sinusuri ang Heavenly Guard Order. Sa kabila ng mahabang pagpasok sa Cultivation Realm, ito ang unang pagkakataon ni Gerald na aktwal na humawak ng isang tunay na artifact ng anghel. I see. Whatever the case is, it's now clear than ever na malakas ang kalaban natin. Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng pagiging bata pa, si Philip ay may access na sa Avatar Rope pati na rin sa Heavenly Guard Order, parehong makalangit na artifact na di umano ay nawala sa panahon. Iniisip mo kung gaano kataas ang cultivation ng Mastermind, ungol ni Darkwind. Isang pagsimangot, mas maraming problema ang namumuo, nga pala. Gaano karami ang alam mo tungkol sa Heavenly Guard Order, Darkwind? Tanong ni Gerald na hindi pa nakakarinig ng mga kwento tungkol sa angelic artifact na ito. Bueno, bago iyon, dapat mong malaman ang Avatar Rope ay unang lumitaw sa Datos Realm ng 1,000 taon na ang nakalilipas. Hindi mabilang na Domiansk Masters ang sinasabing lumaban at mamatay para dito. Dahil sa maliit na paglalahad na iyon, hayaan mo akong malaman ang mga maalamat na kwentong narinig ko tungkol sa Heavenly Guard Order. Mula sa mga alingawngaw na narinig, ang taong nagtataglay ng artifact ay may kontrolin ang parehong hangin at ulan. Ano pa, bilang isang malaanghel na artifact ng langit at lupa, ang Heavenly Guard Order ay sinasabing kayapang magsil ng mga demonyo para protektahan ang lupain. Sagot ni Darkwind. Sinabi din sa akin ng aking amo ang ilang mga kwento. Noong sinaunang panahon ng Land of Gods ay nahaharap sa isang sakuna, isang Viscount ang itinapon ang Heavenly Guard Order sa sekular na mundo upang sugpuin ang mga makalangit na kapigatian. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon at ang mga makalangit na kapigatian ay hamupa, ang Heavenly Guard Order ay naglaho na lang, hindi kailanman makikita sa sekular na mundo o Cultivation Realm hanggang sa araw na ito. Dagdag ni Linden. Kaya, mula sa kung ano ang natipon, hindi lamang makokontrol ng Heavenly Guard Order ang hangin at ulan, ngunit maaari rin itong magsil ng mga demonyo. Pero bakit parang hindi ganoon kalakas? Kaya ba talaga nito ang lahat ng iyon? Tanong ni Gerald na napukaw ang interes. Well, for one, hindi naman siguro alam ni Philip kung paano ito gamitin ng maayos. Pagkatapos ng lahat, ginamit niya ito bilang isang paraan ng pagtatanggol sa kanyang sarili, sa lahat ng bagay. Anuman, habang totoo na dati nitong kontrolin ang hangin at ulan, nakakalungkot na nawala ang function na iyon. Sagot ni Darkwind, nobela. Elaborate. Mahalaga, noong sinaunang panahon, ang Viscounts at Zeals ay naninirahan sa kalangitan, at ginamit nila ang Heavenly Guard Order para utusan ang iba pang Viscounts na magbuhos ng ulan. Ito ang dahilan kung bakit umiiral ang mga chismis na ang token ay nakontrol ang hangin at ulan. Anuman, ang Datos Realm ay halos walang laman na ngayon, at hindi pa sila naglalabas ng higit pang mga order para sa mga ulap ng ulan, kailangan nating umasa sa natural na paglipat ng Cosmo Energy para sa hangin at ulan upang magpatuloy na umiiral sa secular na mundo. Alinmang paraan, kahit na hindi na makontrol ng token ang hangin at ulan, isa pa rin itong bihirang at makapangyarihang artifact ng anghel na maaaring magtatak ng mga demonyo. Paliwanag ni Darkwind. Kaya wala nang laman ang Datos Realm. Isipin na napakarami sa loob ng isang makapangyarihang sibilisasyon ay maaaring mapuksan ng napakahiwaga. Ungol ni Gerald. Alam ko naman diba, anuman, ang lahat ng natitirang mga nakaligtas sa Datos Realm ay sinasabing may dalang magagandang lihim sa kanila. At gaya ng sinabi mo dati, nang aagaw pa sila ng mga tao mula sa secular na mundo.
Sagot ni Darkwind na malinaw na tinutukoy ang Sun League. Kabanata 2460. Natural alam ni Gerald kung sino ang kausap niya. Kung tutuusin, sinisikap niyang subaybayan ang mga ito mula nang kinidnap ng kanyang nobya. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang ideya kung patay na ba siya o buhay. Gayunpaman, kahit na walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyari sa Datus Realm, hindi may kakailan na marami silang naiwan na tagapagmana. Matapos unti-unting hatiin ang secular na mundo, sa huli ay nabuo nila ang cultivation realm na kilala natin ngayon, dagdag ni Lindan. Nang marinig iyon, naalala ni Gerald ang oras na hinanap niya ang puntod ng dati niyang pagkakatawang tao. Noong panahong iyon, nakakita siya ng isang pagpipinta ng isang malaking puno na nahuhulog mula sa langit. At nang dumampi ito sa lupa, nahayag na ang puno ay natatakpan ng maraming bangkay ng makalangit na mga sundalo. Maaari bang magkaugnay ang mga bangkay na iyon sa pagkawasak ng Datus Realm? Bukod doon, sigurado rin si Gerald na si Sister Indigo at ang iba ay mula sa Datus Realm. Habang iniisip niya iyon ay lalong umiikot ang kanyang mga iniisip. Maya-maya'y umiling. Iminungkahi ni Gerald na bumalik ang tatlo at magsimulang malaman kung paano gamitin ang Heavenly Guard Order. Samantala, pabalik sa Twilight Church, pinag-uusapan pa rin ng apat na alagad kung paano hahaharapin si Gerald. Gayunpaman, nanlaki ang mga mata nilang lahat sa gulat nang makita nilang bitbit ni Elaine ang isang napakahinang Philip papasok sa gusali. Dahil sa pagkagulat, si Master Greendrake ay nagtanong, "Philip, anong nangyari?" Gustong hulihin ni S. Senior si Gerald kanina, pero sadyang malakas si Gerald para sa amin. Ang senior ay dumanas ng maraming pinsala. Bulalas ni Elaine. "Ano, sinubukan mong hulihin siya, Philip? Death sentence na yan. Alam mo na natalo niya ako." Gulat na sabi ni Master Twilight. "Huwag kang mag-alala, maaaring malakas siya ngunit hindi niya ako kayang saktan ng husto." Sagot ni Philip. "Paano ka pa naging matigas ang ulo sa mga oras na ganito, bakla ka? Tingnan mo lang sarili mo. Malinaw sa lahat ang iyong iniisip na kakanyahan ay lubhang napinsala." Sagot ni Master Greendrake habang hinihila niya ang damit ni Philip para tingnan ang kanyang dibdib. "Isang malaki at itim na pasa lang ang nakita ko doon." Sa sandaling iyon din nang si Philip na hindi na nakayanan ang sakit ay umubo ng subo ng purplish blue blood. Habang pinapanood ang gulat na si Elaine ay mabilis na napaatras, si Master Sevenom ay mabilis na nagutos, "Bilis. Kailangan nating gamutin si Philip, panganay na senior. Huwag mo siyang hawakan." Sinigurado ni Gerald na madudurog lahat ng meridian niya, kaya kung hindi tayo mag-iingat, masisira niya ang spiritual essence niya. Sa katunayan, maaari pa siyang mamatay sa lugar na iyon. Ganti ni Master Greendrake habang nakakunot ang kanyang mga kilay. "Panipi tuldok-tuldok, ayokong mamatay, padre. Hindi ko inaasahan na ganoon siya kalakas." Whimpered ng maputlang mukha Philip na hindi na mapanatili ang kanyang cool na facade. Umiling si Master Greendrake pagkatapos ay nagutos, "Dalhan mo ako ng Vital Reclaim na pellet." Nang ipapakain na ni Master Twilight kay Philip ang pellet, ang estatwa ng bato na nakatago sa loob ng simbahan ay umuungal, "Pakainin mo siya kung gusto mo siyang mamatay ng mas mabilis." Nang marinig iyon, lahat ng apat na nagulat na mga disipulo ay mabilis na umalis dito bago magalang na nagpahayag, "Guro,